Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at palike naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Chapter 771 Xiangrong, ako ito. Lumabas si Jingzi sa Wenxiangzhou at dumiretso sa East Palace. Ang mga snowflake ay nahuhulog pa rin sa labas, ngunit walang pakialam si Jing Zehon. Nangyari na dahil sa mabigat na nyebe, walang pedestrian sa kalye, kaya ginamit niya ang Qinggang at lumipad sa labas ng East Palace Gate sa ilang sandali. Nang marinig ang pagdating ni Jingzi, lumabas si Prinsipe Sumoyan at ang bisita ni Prinsipe Feng Lianro upang salubungin siya. Your Highness, nandito ako para abalahin ka ulit. Kinaweya ni Sumoyan ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, kami ay lahat sa amin, bakit ang galang mo? Ngayon lang ako nakipagpustahan kay Lianro kung sasama ka, ngunit hindi ko inaasahan na darating ka. Haha. Nang marinig ito, naging interesado si Jingzi. Oh, kung ganoon sino ang pumupusta sa akin, His Highness o Mr. Feng? Ano ang taya? Kumita na ba? Nagkatinginan sina Sumoyan at Feng Lianro at awkward na ngumiti. Sinabi ni Feng Lianro, President Jing, walang stake. Oh, walang taya sa taya. Dahil, ang kamahalan ay parehong pusta na hindi darating si President Jing. Mukhang kung hindi siya ipaalala ni Zhou Xining, pareho silang tama. Nakuha ko. Dapat sabihin na pagkatapos ng lahat ng ilang sandali ay nagkasama sila nang pumunta sila sa Jingxi, alam na alam nilang dalawa ang karakter ni Jingzi. Dahil kailangan niyang bumisita sa ibang mga bahay, tinanggihan ni Jingzi ang alok ni Sumoyan na manatili at umalis sa East Palace. Pagkalabas, pumunta siya sa Duke Wei's mansion para bisitahin si Yang Feng, ang Grandmaster Hao Junhuang, at sa wakas ay dumating sa gate ng Duke Protector's mansion. Oh, siyan. Nandito na si President Jing. Ang pinakamasayang bagay ay si Sheng. Gaya nga ng sinabi ni Bai Qingyuan, noong panahon na wala si Jingzi, patuloy na tinatawag ni Yu Sheng si Jingzi na isang virtuous son-in-law sa labas. Muntik ko nang sabihin na makinis. Tito, tagal na kitang hindi nakikita, bakit nasa labas ka pa? Nang marinig ito ni Yu Sheng, tumawa siya ng malakas, okay, kapanganakan ng tiyuhin ko. Paparusahan ko ang sarili ko ng ilang inumin ngayong gabi para makabawi sa pamangkin ko. Sinabi mo na humihingi ka ng tawad sa iyong sarili, ngunit malamang na sinasamantala mo ang pagkakataong ito para uminom ng ilang bote ng matapang na alak. Nakita na ng matalinong si Jingzi ang lahat. Tito, baka hindi natin magawa ngayon, aalis ang pamangkin ko mamaya. Oh, bakit? Pagkalabas ko ng palasyo, naunang pumasok sa bahay ang pamangkin ko. Bibisitahin niya ang kamahalan mamaya. Kaya natatakot ako na wala na akong oras na makipag-inuman sa tito ko ngayong gabi. Pero tito, huwag kang mag-alala, ang pamangkin ko ay nasa Jingzhou mula ngayon, para pumunta siya kapag may oras siya. Matapos marinig ang paliwanag ni Jingzi, muling tumawa si Yu Sheng. Tumanggaw siya at sinabing oo, nakaramdam ng bahagyang pagmamalaki sa kanyang puso. Ang pagiging unang bumisita sa tagapagtanggol ay nagpatunay ng kanyang katapatan. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing, kakabalik lang ng magaling kong pamangkin mula sa palasyo. Natatakot ako na hindi pa niya nakikilala si Xiangrong, di ba? Nagkataon lang. Kakabalik lang ni Xiangrong mula sa labas at bumalik sa kanyang kwarto, hindi ka pa ba nakapunta doon? Halika at tingnan. Oh, sige. Salamat tito. Hindi masasabi ni Jingzi na nakilala na niya noon si Yu Xiangrong. Nalantad na hindi siya pumunta dito kakalabas lang ng palasyo, kaya pumayag na lang siya. Anyway, gusto niyang magsabi ng ilang salita kay Han Baobao. Bagamat matagal na siyang nawala, pamilyar pa rin kay Jingzi ang ruta patungo sa silid ni Yu Xiangrong. Sa oras na ito, bumalik si Yu Xiangrong sa silid at umupo sa mesa sa harap ng bintana. Nakalagay doon ang iba't ibang manuskrito ng kwento ng Red Mansions na isinulat niya kamakailan, at maingat niyang inaayos ang mga ito. Marahil ay dahil umuulan ng nyebe sa labas at makulimlim ang kalangitan. Masyadong madilim sa silid na nakasara ang mga bintana, kaya binuksan ni Yu Xiangrong ang bintana at umupo sa tabi niya. Ang orihinal niyang malarosas na mukha ay medyo puti dahil sa lamig. Maingat niyang inayos ang mga manuskrito sa kanyang mga kamay. Sa labas parang walang kinalaman ang lahat sa kanya. Kahit na huminto si Jingzi at tumingin sa kanya mula sa malayo, hindi niya napansin. Orihinal na binalak ni Jingzi na tawagan siya sa labas ng bintana, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpigil siya. Pagdating niya sa pinto, marahan niya itong itinulak, at pagkapasok niya, yumuko siya sa likod ni Yu Xiangrong. Si Yu Xiangrong ay may matamis at walang muwang na ugali, ngunit siya ay napakaganda, at ang mga tao ay laging may pagnanasa na layaw siya. Kaya yumuko si Jingzi at niyakap si Yu Xiangrong mula sa likod. Maliban sa hindi sinasadyang yakap noon, hindi pa kailanman naging ganoon kalapit si Jingzi kay Yu Xiangrong. Ramdam ang malambot nitong katawan at kakaibang halimuyak, nagkaroon siya ng hindi maipaliwanag at magandang pakiramdam. Well, si Yu Xiangrong ay nalubog sa sarili niyang mundo nang bigla siyang niyakap mula sa likuran. Nawala saglit ang kanyang isip, at pagkatapos ay nagsimula na siyang magpumiglas.
Ang utu-utu na sanggol ay isang hanggal na sanggol, maging ang kanyang mga sigaw ay napakauto. Paano magiging handa si Jingzi na ay bully ng iba ang gayong babae? Gusto niyang mabuli mag-isa. Xiangrong, ako ito. Siya. Bulong sa kanyang tainga, nagulat si Yu Xiangrong, ang kanyang mukha ay namumula sa pulang ulap, at siya ay sumuko sa parehong oras. Ito ay Young Master. Kung gayon bakit nahihirapan ka pa rin? Young Master. Nandito siya. Bumibilis ang tibok ng puso ni Yu Xiangrong. Ang kamay ni Jingzi ay nakapulupot na sa kanyang likod, nakapatong sa kanyang ibabang tiyan, at ang kanyang baba ay nakapatong sa kanyang balikat. Nararamdaman pa niya siya. Ang mainit na hininga na nag-spray sa mga tainga ay nangangati, at ang kanyang mga kamay ay nagyelo sa hangin, na walang mapaglagyan nito. Oo, hindi sapat ang nakita ko ngayon, tingnan natin muli si Xiangrong. Nang marinig ito, mas nahihiya si Yu Xiangrong, ngunit napakasaya niya sa kanyang puso. Ang poster ng pagtayo at pagyakap sa isang nakaupo mula sa likod ay palaging medyo kakaiba at medyo nakakapagod, kaya binawi ni Jingzi ang kanyang braso mula sa kilikili ni Yu Xiangrong. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Yu Xiangrong, ngunit may pakiramdam ng pagkabigo sa kanyang puso. Kahit na ang poster na iyon ay nagpahiya sa kanya, inaabangan pa rin niya ito. Sa oras na ito, lumakad si Jingzi sa bintana at inabot upang isara ang bintana. Umihip ang hangin. Ang nyebe ay nakaharang sa labas, at ang silid ay naging mas mainit kaagad. Gayunpaman, habang nakasara ang bintana, mas humina ang ilaw sa silid. Nagsindi si Jingzi ng 2 kandila at inilagay sa mesa. Ang dilaw na liwanag ay sumasalamin sa namumula at mahiyaing pisngi ni Xiangrong, na nagdaragdag ng labis na kagandahan. Naglakad si Jingzi sa mesa sa sala at umupo. Tinawag niya si Yu Xiangrong at sinabing, Xiangrong, napakalamig doon. Halika maupo ka rito. Oh! Si Yu Xiangrong ay masunerang tumayo at naglakad papunta sa tabi ni Jingzi. Dahil may 2 stool sa kwarto niya, ang isa ay inilagay sa tabi ng mesa sa tabi ng bintana, na siyang inuupuan niya lang, at ang isa naman ay nakaupo sa ilalim ng puwitan ni Jingzi. Pagdating niya kay Jingzi, napagtanto ko ang tanong na ito, saan ako uupo? Tatalikod na sana siya at kunin ang bangko, tinapik ni Jingzi ang kanyang hita at nakangiting sinabi, Xiangrong, maupo ka dito. Si Yu Xiangrong ay nahihiya na, ngunit nang marinig niya ito, nagbago ang kanyang mukha. Mas lalong uminit, at ang matubig niyang mga mata ay kasing linaw at maliwanag habang tinitingnan nila si Jingzi, kumikinang, at pinagsalikop nila ang kanilang mga kamay, nakaramdam ng kaunting kawalan. Bakit, ayaw mo ba sa akin? Well, Xiangrong. Xiangrong, hindi mo ba ako gusto? Young Master. Sabi ni Yu Xiangrong sa mahinang boses. Dahil hindi mo ito gusto, bakit hindi ka pumunta at umupo? Sa sandaling nakausap niya si Jingzi, naramdaman ni Yu Xiangrong na hindi sapat ang kanyang hindi masyadong matalinong pag-iisip. Tila hindi niya nagawa ang anumang sinabi nito. Pabulaanan. Okay. Kaya, ibinaba ni Yu Xiangrong ang kanyang ulo at lumakad. Chapter 772, Saan mo ako nami-miss? Ikalawang update, mangyaring iboto ako. Bagaman napagkasunduan, ang isang hanggal na sanggol ay isang hanggal na sanggol pa rin. Lumapit si Yu Xiangrong kay Jingzi, ibinaba ang kanyang maliit na ulo at tiningnan ang kanyang maliit na daliri sa paa dahil sa kanyang anyo, siya lamang ang nakakakita ng kanyang mga daliri sa paa, ngunit wala siyang lakas ng loob na umupo. Sa huli, tinulungan siya ni Jingzi siya. Hinawakan niya ang kanyang baywang, at sa gulat, si Yu Xiangrong, na may kaunting puwersa sa kanyang mga kamay, ay niyakap siya at dinampot ito at inilagay sa kanyang kondongan. Hindi ba ito maganda? Masyadong nahiya si Yu Xiang na magsalita at hindi nang ahas na tumingin kay Jingzi, ngunit nakaupo siya sa kondongan ni Jingzi sa sandaling ito, ang kanyang mga kamay at mata ay tila walang mapagpahingahan. Nakakaawa pa ang ganyang kilos. Mahiga ka na lang kung nahihiya ka. Sabi ni Jingzi, at pagkatapos ay ipinatong ang kanyang kamay sa likod ni Yu Xiangrong. Sa kaunting puwersa, humiga si Yu Xiangrong sa ibabaw niya, at ang kanyang maliit na ulo ay nakabaon sa kanyang dibdib. At ang kanyang mga kamay ay nakababa pa rin, hindi nangangahas na hawakan si Jingzi, nakabitin doon na walang magawa, mukhang nakakatawa. Walang pagpipilian si Jingzi kundi kunin ang kanyang mga kamay, gabayan siya na isuot ang mga ito sa kanyang baywang at yakapin siya. Matapos gawin ang lahat ng ito, tumabi lang sa kanya si Yu Xiangrong na kasing tahimik ng isang koala. Dahan-daang hinahaplos ang kanyang likod, si Jingzi ay walang nararamdamang pagnanasa sa sandaling ito, gusto lang niya itong hawakan ng ganito. Xiangrong, hindi mo ba ako nami-miss? Nakangiting tanong ni Jingzi matapos maramdaman na halos umangkop na si Yu Xiangrong sa nakayakap na poster at kapaligiran na ito. Isipin. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob si Yu Xiangrong na ipahayag ang mga totoong iniisip sa kanyang puso. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo, tumingin kay Jingzi na may malalaking kumikislap na mga mata, at sinabing kaakit-akit, Xiangrong. Miss ko ang Young Master araw-araw. Bago lumitaw si Jingzi, ang buhay ni Yu Xiangrong ay parang isang tahimik na lawa, hindi na bumabangon. Dumaan siya sa mga ups and downs, at parang naka-adapt na siya sa buhay na ito.
Ngunit si Jingzi ay parang isang bugzo ng hangin o isang malaking bato na gumagawa ng mga alon sa lawa. Nang umalis siya, nagsimulang makaligtaan ni Yu Xiangrong ang pagkakaibang dala niya. Habang iniisip niya iyon, mas lalo niya itong namimiss. Araw-araw niyang sinusulat ang kwento ng Red Mansion, hindi lang siya handang magsulat, kundi dahil ito rin ang iniwan ni Jingzi sa kanya. Hanggat nagsusulat siya, parang nasa tabi niya si Jingzi, kayang tunawin ang kanyang walang katapusang pag-iisip. Siya ay kaakit-akit at walang muwang, siya ay mahiyain, siya ay tahimik, ngunit nang marinig niya talaga ito ni Jingzi, naramdaman niya na hindi na siya maaaring manatiling walang malasakit. Natatakot siya na kung aalis ulit si Jingzi, hindi niya malalaman kung kailan sila muling magkikita. Talaga. Nakangiting itinaas ni Jingzi ang mukha ni Yu Xiangrong at tumingin sa kanyang malinaw na mga mata, saan mo iniisip? Sa puso ko. Iniisip ko sa puso ko. Matapat na sagot ni Yu Xiangrong. Gusto siyang asarin ni Jingzi, pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay at pinindot ito, narito ba ang iniisip mo? Nang dumampi ang kamay ni Jingzi sa kanyang dibdib, bahagyang bamuka ang maliit na bibig ni Yu Xiangrong, at ang kanyang buong katawan ay puno ng emosyon. Nalilito. Sinamantala ni Jingzi ang pagkakataong ay lapit ang kanyang mga labi sa kanya at marahan siyang hinalikan. Ang malambot na haplos ay nagdulot ng pananabik sa mga tao. Parang hindi kontento na bata, ilang beses pa niya itong hinalikan. Pagkatapos mag-react, nagpakawala ng mahinang buntong hininga si Yu Xiangrong at mabilis na ibinaon ang kanyang ulo sa dibdib ni Jingzi. Pulang-pula na ngayon ang puting nyebe niyang leeg. Xiangrong, miss din kita. Noong nasa Jingzi ako, tuwing gabi pagkatapos kong matapos ang trabaho ko, nami-miss kita. Hindi na ako makapaghintay na bumalik ka agad, makita ka, o pakinggan man lang ang boses mo. Napakahirap bumalik Jingzhou, kapag tapos na ako sa trabaho ko, pupuntahan kita agad. Mula noong sinaunang panahon, ang pagmamahal ay hindi maaaring mapanatili, ang mga panlilin lang lamang ang maaaring makuha ang mga puso ng mga tao. Kapag nakikitungo sa mga babae, kailangan mong palaging maging mas matamis, at ang paminsan-minsang puting kasinungalingan ay katanggap-tanggap, tama ba? Talaga, young master. Si Zhao Han Baby Yu Xiangrong ay kasing dalisay ng isang piraso ng puting papel. Hindi pa siya nakakausap ng kakaibang lalaki bago si Jingzi, kaya natural na hindi pa siya nakarinig ng ganoong pagtatapat ng pag-ibig. Kung siya ang may utak ni Zhou Xining at ng iba pa, makakahanap siya kaagad ng butas pagkatapos marinig ang pangungusap na ito. Isipin mo ako, bakit hindi siya pumunta sa Duke Protector's Mansion pagkalabas niya ng palasyo at sa halip ay pumunta sa Wenxiang Residence? Matapos akong makitang umalis sa Wenxiangzhou, bakit hindi mo ako hinabol agad? Sa makatuwid, ang kanyang matamis na salita ay maaari lamang linlangan ang kaakit-akit na sanggol, at si Yu Xiangrong ay talagang lasing. Matapos pakinggan ang sinabi nito ay hindi na niya pinansin ang pagiging mahiyain at diretsyong itinaas ang ulo. Oo. Ngumiti si Jingzi, pagkatapos ay inabot niya ang kanyang mga kamay at inilagay ito sa kanyang dibdib, kung hindi ka naniniwala, maaari mong hawakan si Xiangrong. Katulad ni Xiangrong. Pinag-iisipan ko dito. Naniniwala ako sa iyo, guru. Medyo nababalisa si Yu Xiangrong na may sigaw sa kanyang boses, at marahil ay naramdaman niyang hindi ito pinaniwalaan ni Jingzi, kaya talagang iniangat niya ang kanyang ulo at gusto siyang halikan. Para lang siyang blankong papel. Paano siya naging ganito? Ipinikit niya ang kanyang mga mata, itinaas ang kanyang ulo, at ibinuka ang kanyang mga labi. Hinalikan niya ng random ang mukha ni Jingzi, ngunit hindi niya nakita ang bibig nito. Ngayon ay lalo siyang nag-aalala. Sa napakalamig na araw, may manipis na pawis sa kanyang noo. Kwintas. Sa sandaling ito, ang cute ni Yu Xiangrong, ngunit sa parehong oras, nakaramdam ito ng labis na pagkabalisa kay Jingzi. Ang ganitong babae ay dapat pangalagaan habang buhay. Kung nabigo siya sa kanya, hindi ito mapapatawad. Kaya hinawakan niyang muli ang mukha ni Yu Xiangrong at mapusok siyang hinalikan. Nagtagal ang halik na ito. Si Yu Xiangrong ay halatang emosyonal at hindi na lumaban. Bagamat hindi ito pamilyar sa kanya, masigasig pa rin siyang tumugon. At hindi na nasisiyahan si Jingzi sa pag-atake sa lungsod sa labas ng pinto. Nang magpakita ng puwang ang mga ngipin ni Yu Xiangrong, direktang sumalakay siya. Sa simula, medyo naliligaw si Yu Xiangrong, ngunit sa patnubay ni Jingzi, unti-unti siyang naging pamilyar sa kung ano ang gagawin. Sa kanyang katalinuhan, mabilis siyang natuto, at hindi nagtagal ay nasali siya kay Jingzi. Maya-maya, tumutulo na ang pawis ko at hinihingal. Napakatapat ni Jingzi sa pagkakataong ito, alam niyang ang paghalik ay isa ng tagumpay para kay Xiangrong, kaya hindi niya inatake ang ibang bahagi ng kanyang katawan. Naghiwalay ang kanilang mga labi, mahigpit na niyakap ni Yu Xiangrong ang leeg ni Jingzi, na parabang natatakot itong tumakas ito, at ipinatong ang ulo sa balikat ni Jingzi. Unti-unting kumalma ang kanyang paghinga mula sa dating bilis. Actually, nakatulog siya. Nang siya ay nakatulog, binuhat ni Jingzi si Yu Xiangrong sa tabi ng kama, at dahan-dahang inilagay sa kama. Nakatingin sa kanyang tahimik at magandang mukha, ibinaba ni Jingzi ang kanyang ulo sa kanyang noo. Huminga siya ng malalim, pagkatapos ay maingat na tinakpan siya ng kubrekama at ikinulong ang kanyang mga braso, sa takot na malamig sa labas.
Nakaupo sa tabi ng kama, nanatili roon si Jingzi ng ilang sandali. Nang makita niyang mahimbing itong natutulog, marahan siyang bumangon, nagtiptoe sa pinto, binuksan ang pinto at lumabas. Kahit na napakalambot ng kanyang mga galaw, ang malamig na hangin na umihip nang buksan niya ang pinto ay nagpabukas pa rin ng mga mata ni Yu Xiangrong. O baka hindi talaga siya tulog sa simula, ngunit hindi siya naglakas loob na imulat ang kanyang mga mata at hindi alam kung ano ang gagawin. Paano haharapin ang sitwasyon pagkatapos ng pagsinta? Nakahiga siya sa kama, natatakot na baka maistorbo niya ang kubrekama na maingat niyang itinakip sa kanya, at nanatiling hindi gumagalaw. Pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang mga labi, naramdaman ang amoy na naiwan niya, at itinaas ang mga sulok ng kanyang bibig, na parang tagsibol. Ang Kabanata 773 ay hindi tulad ng iniisip mo, unang update, mangyaring iboto ako. Paglabas ng Protector's Mansion, bagamat napakakulimlim ng kalangitan, may ilang oras pa bago magdilim. Bumalik si Zhou Xining sa mansion ng punong ministro. Pagkalipas ng oras na ito, natakot ako na ang pagkain ay hindi pa luto, at ang pakikipag-chat kay Zhu Tong ay magiging walang kabuluhan. Mas mainam na maghintay ng ilang sandali, pumunta sa hapunan ng direkta pagkatapos ng dilim, at pagkatapos ay iuwi si Zhou Xining pagkatapos kumain ng buo. Hehe. Sa apat na babae sa Jingzhou, tila si Zhang Xiaoyu na lang ang natitira. Wala siyang oras para makipag-usap ng maayos, ngunit kapag naiisip niya si Merong Shi sa katabi, medyo natakot si Jingzi. Sa huli, naisip niyang mas mabuting kalimutan na lang ito. Kapag wala si Merong Shi isang araw, pupunta siya kay Zhang Xiaoyu para magkaroon ng magandang komunikasyon. Habang madilim pa, baka pumunta siya sa base camp niya para tingnan. Pagdating niya sa labas ng opisina ng pahayagan, naramdaman ni Jingzi na hindi siya gaanong kagalingan bilang pangulo. Hindi nagtagal matapos mabuksan ang opisina ng pahayagan, siya ay naging hands-off shopkeeper at umalis ng higit sa isang buwan. Kahit na bumalik siya sa Jingzhou, kung wala siyang mapupuntahan ngayon, hindi niya maiisip na pumunta sa opisina ng pahayagan upang tingnan. Pumasok si Jingzi sa opisina ng pahayagan na may guilt feeling. Ang unang pumukaw sa mata ay ang bakanteng espasyo sa pintuan ng opisina ng pahayagan. Dati itong pag-aari ni Wu Qin, ang pinuno ng security department. Sa kasamaang palad, ang pamilyang Wu ay nabunot niya na napakalungkot. Malakas ang snow sa labas, ngunit napakainit sa loob ng opisina ng pahayagan, lalo na ang departamento ng pag-imprenta na matatagpuan sa pasukan ng opisina ng pahayagan. Napaka-busy sa oras na ito. Ang mga salansan ng papel ay patuloy na dinadala, at pagkatapos ay ang mga miyembro ng departamento ng paglilimbag ay nagpiprint sa mga molde ng napakahusay. Presidente Jing. Sa oras na ito, si Xiong San, ang direktor ng departamento ng buhay, ang unang nakakita kay Jingzi. Noong una, pakiramdam niya ay malabo ang kanyang mga mata, kaya naglapat siya ng gamot, lumapit at malinaw na nakakita, at sumigaw ng malakas. Agad na tumahimik ang opisina ng pahayagan, at ang mga miyembro ng departamento ng paglilimbag ay tumigil din sa kanilang ginagawa. Nagkaroon ng katahimikan sa bulwagan, at maririnig mo ang pagbagsak ng pin. Presidente Jing. Pagkatapos, umalangaw-ngaw na parang bundok ang mga tagay at hiyawan, na nagwawali sa bawat sulok ng opisina ng pahayagan. Si Chen Jianan, na nasa office wing sa ikalawang palapag, ay nagmamadaling tumakbo palabas matapos marinig ang sigaw. President Jing, nakabalik ka na sa wakas. Napaluha si Chen Jianan nang lumapit siya kay Jingzi. Anong nangyayari? Buhay na ako, bakit ka umiiyak? Hindi, miss lang kita, President Jing. Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Jingzi na kiligin at pumunta sa pagkatapos ng ilang hakbang pabalik, naisip niya ang, mga alingaw-ngaw, na narinig niya sa kalye ngayon, at tumingin kay Chen Jianan ng may kaunting pagbabantay. Hindi kaya naging bender na siya after only 1 month of walking. Naramdaman ni Chen Jianan ang nalilitong hitsura ni Jingzi, na pagtanto ni Chen Jianan na nawalan siya ng katinoan, pinunasan ang kanyang mukha, at nakangiting sinabi, President Jing, naging abala ako sa kawalan mo. Naghintay ako dito at doon, kaya maaari kong hintayin na bumalik ka. Ngayon na, sa ganitong paraan, mas makaka-relax ako. Gumaan ang pakiramdam ni Jingzi matapos marinig ang kanyang paliwanag. Kagagaling ko lang sa Wenxiangzhou, at marami akong narinig tungkol sa aming pahayagan. Hindi naman masama. Bagamat hindi pa ako nakapunta sa Jingzhou kamakailan, ang aming pahayagan ay mas mahusay at mas mahusay. Ako ay nalulugod. Lahat ng Jingzhou. Maganda ang pamumuno ng Pangulo, at sinusunod lang natin ang halimbawa. Anumang mga nagawa natin ay kay President Jing lahat. I have to say that after such a period of time, Chen Jianan he has already trained, at least napakagaling niyang mambabala sa iba. Ngumiti si Jingzi, hindi mo kailangang maglagay ng mataas na sombrero sa aking ulo. Alam ko rin ang pagsusumikap ng lahat sa panahong ito. Ilalathala natin ang huling isyu ng pahayagan bago ang taon at sisimulan ang taunang holiday. Sa panahong iyon, lahat ay magkakaroon ka na ng 7 o 8 araw na bakasyon, babayaran pa rin ang iyong buwanang sweldo, at naghanda ako ng mapagbigay na year-end bonus para sa iyo. Pagkatapos sabihin ito ni Jingzi, naghiyawan ang lahat.
Habang lalong sumikat ang pahayagan, ang mga miyembrong ito, na orihinal na minamaliit ng kanilang mga pamilya, ay naging mas malakas sa usapin ng pera at reputasyon. Sayang nga lang at lalong nagiging abala ang opisina ng pahayagan, at wala na silang pagkakataong makauwi ng buong luwalhati. Ang sarap talaga magkaroon ng ganito katagal na annual leave. Sumulyap si Jingzi kay Chen Jianan at sinabing nagtataka, Editor Chen, parang narinig ko na ang ilang mga talakayan tungkol sa iyo sa kalye ngayon lang. Nalaman agad ni Chen Jianan kung ano iyon, at bago niya ito mapigilan, sinabi ito ni Jingzi. Tinanong niya, may kaunting Gigi ba si Chen Jianan? Presidente Jing. Huwag kang makinig sa mga kalokohan ng mga yan. Namula si Chen Jianan at nahihiya na sabihin na ang talagang pinag-uusapan ng mga taong ito ay si Zhu Xining. President Jing, ako, si Old Xiong, ay maaaring magpatotoo. Editor Chen, oo. Pagkatapos magsalita ni Xiong San, tumingin ang lahat, pabalik-balik sa pagitan ni Xiong San at Chen Jianan, na parang nakatuklas sila ng bagong mundo. Namangha. President Jing, hindi ito ang iniisip mo. Si Chen Jianan ay walang magawa. Oo, Presidente Jing, hindi ito ang iniisip mo. Bagamat maliit ang editor ni Chief Chen, hindi ito wala. Si Xiong San ay pabaya, minsan kasing tanga ni Han, at siya ay seryoso, sa kanyang trabaho. Depensa ni Chen Jianan. Tinitingnan ng walang magawang ekspresyon ni Chen Jianan, tumango si Jingzi. Oo, naiintindihan ko ang lahat. Pagkatapos ay nagsabi siya ng ilang mga salita, sinabi na maghihintay siya ng 2 araw bago kumain ng hapunan at uminom kasama ang lahat, at pagkatapos ay lumabas ng opisina ng pahayagan. Pupunta man siya sa East Palace, sa Grand Master's Mansion o sa Protector's Mansion, walang dala si Jingzi. Kung tutuusin, ang mga specialty na dinala niya mula sa Liangzhou, bukod sa mga alahas para sa kanyang mga babae, ay mga tuyong yaks. Gayunpaman, ang mga tuyong yaks ay naipadala na lahat sa palasyo at ayaw nilang dalhin ang mga ito. Hindi na nag-abala pa si Jingzi na bilhan sila ng mga regalo. Pero iba ang pagpunta sa Prime Minister's Mansion. Iyon ang pangalawang tahanan ni Zhu Xining. Nagdala siya ng mga regalo, una upang ipakita na alam niya ang kagandahang asal, at ikalawa upang bigyan ng mukha ang pamilya Zhu at gawing maganda si Zhu Xining. Kaya pumili si Jingzi ng ilang regalo at pumunta sa mansyon ng punong ministro. Pagpasok ko sa pinto, nakita ko ang matabang batang si Zhu Tangwen, na gumagawa ng snowman kasama si Han sa bakuran. Kuya. Kasunod ng mga turo ng kanyang ina, si Zhu Tangwen ay naging mas takot kay Jingzi kaysa dati. Napangiti na lang si Jingzi dahil sa pagbabagong ito. Sa halip, tumingin siya kay Han at sinabing, bakit ka nandito? Napakamot ng ulo si Han at sinabing, umuwi ako, ngunit walang tao sa bahay. Nang maglaon, pumunta si Zhu Shiren at sinabing pupunta rito ang young master ng village para sa hapunan sa gabi, kaya tinanong niya ako. Dahil sa pag-alis ni Jingzi, hindi na umuwi si Zhu Xining. Habang papalapit ang bagong taon, bumalik ang ina ni Wu sa kanyang bayan at naging walang laman ang bahay. Tumingin si Jingzi kay Zhu Tangwen na masayang nakikipaglaro kay Han, inikot ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, Tangwen, handa ka bang makipaglaro kay Han? Mabilis na tumango si Zhu Tangwen. Ang dalawa ay nagtatag ng isang napakalalim na pagkakaibigan noon, at si Han ay higit na mas mahusay kaysa sa ibang mga bata sa parehong edad. Kung gayon, hayaan mong tumira si Han dito at manatili at makipaglaro sa iyo, okay? Okay. Ngumiti si Jingzi nang may pagmamalaki at sinabi kay Han, kung ganoon, pagkatapos ng hapunan ngayong gabi, maaari kang manatili sa bahay ng punong ministro. Halika na. Oh. Medyo nag-aatubili si Han, ngunit tumango pa rin bilang pagsang-ayon. Kabanata 774, isang bagay na mahalaga ngayong gabi. Ikalawang update, mangyaring iboto ako. Nangako si Zhu Xining na magagawa niya ang anumang gusto niya ngayong gabi. Si Jingzi ay nasa kalsada kamakailan at nagpapagaling ng maraming araw. Tiyak na ipapakita niya ang kanyang mga talento ngayong gabi. Pagdating niya, iniisip niya pa rin kung paano paalisin si Han. Sinong mag-aakala na makakatagpo siya ng ganitong magandang pagkakataon? Bagamat tila nag-aatubili si Han, sino ang nagmamalasakit sa kanya? Nandito ba si Jingzi? Sa oras na ito, lumabas si Zhu Tung sa silid. Nang tingnan niya ang mga daladala niya, ngumiti siya at sinabing, pamilya tayong lahat, halika rito. Bakit iba ang dala? Tito, pagbalik ko galing Liangzhou, may dala akong mga specialty, hindi naman mahal. Tsaka, basta pamilya tayo, bilang junior, dapat may dala ka, di ba? Nakangiting sabi ni Jingzi. Bumalik na si Jingzi. Sa oras na ito, hinawakan ni Mrs. Zhu ang braso ni Zhu Xining at lumabas ng silid. Nang makita niya si Jingzi, namumula ang mukha niya. Dahil sa ayaw niyang tamaan ang nakangiting tao, at hindi para mapahiya si Zhu Xining, ngumiti si Jingzi at sumagot, oo, tiya, kababalik ko lang ngayon, kaya pumunta ako dito para kumain. Aray! Nang marinig ni Jingzi na tinawag niya ang kanyang sarili na, tita, tuwang-tuwa na si Mrs. Zhu, at agad na ikanaway ang kanyang kamay at sinabing, hindi ba sinabi lang ng tiyuhin mo na tayong lahat ay isang pamilya, ano ang punto? Mula ngayon sa Jingzhou, pumunta na lang tayo dito para kumain.
Kung ganoon ay guguluhin ko si auntie. Hindi mahirap, hindi mahirap. Magkahalong damdamin si Mrs. Zhu. Noong una niyang nakilala si Jingzi, napakasama niya at sinubukan niyang pagsamahin sina Zhu Xining at Chen Jianan, dahil sa oras na iyon, kahit saan nanggaling si Chen Jianan, sa lahat ng aspeto, mas malakas siya kaysa kay Jingzi, na nawalan ng mga magulang at pumunta sa Beijing para sa milong. Bukod dito, kapag ikinasal na si Zhu Xining, makalipas ang 100 taon, hindi ba ang malaking ari-arian ng pamilya na ito ay pag-aari ng kanyang anak na lalaki lamang? Nang maglaon, nanloko si Jingzi, at nagbago ang kaisipan ni Mrs. Zhu. Tumatanda na si Zhu Tong, at natatakot siya na sa oras na maging adulto na si Zhu Tangwen, magre-resign na siya. Sa oras na iyon, si Jingzi ay nasa kanyang pinakakaluwalhatian, hindi ba maganda na siya ang aking suporta? Sa makatuwid, ang kanyang saloobin kina Jingzi at Zhou Xining ay nagbago sa panimula. Bagamat alam niya na sinagot siya ni Jingzi ng napaka-perfunctorily, bilang isang babae, nakikita niya ang espesyal na pagmamahal ni Zhou Xining para kay Jingzi, at mahigit 1 buwan na ang nakalipas, natuklasan niya na hindi na babae si Zhou Xining, at maliwanag na kung sino ang kanyang lalaki. Kaya noong mga araw na wala si Jingzi, upang mapalapit kay Zhou Xining, ginamit niya ang tono ng kanyang ina para hikayatin at maliwanagan si Zhou Xining ng maraming beses, na sinasabi na silang dalawa ay hindi magkadugo at sila ay magkapatid, ngunit sa katunayan siya ay katulad ni Jingzi. Anak na nobya ni Zi, at ngayon ay anak na siya ng pamilya Zhu. Pagbalik niya, maaari siyang mag-propose ng kasal sa pamilya Zhu. Pagdating ng panahon, ang pamilya Zhu ay ikakasal sa kanya sa estilo. Ang mga salitang ito ay nakaantig sa puso ni Zhou Xining, ngunit ang ganitong uri ng bagay ay kailangan pa ring isaalang-alang sa katagalan. Natatakot siya na kung hindi niya ito gagawin ng maayos, magkakaroon siya ng masamang reputasyon para kay Jingzi. Gayunpaman, dahil sa pangyayaring ito, unti-unting bumuti ang ugali ni Zhou Xining kay Ginang Zhu, kaya lumitaw ang eksena ng kanyang pag-walk-out na magkahawak kamay, at si Mrs. Zhu ay lubos na nasisiyahan dito. Pagkatapos ay tinawag niya ang mga tagapaglingkod, bakit kayo bulag? Bakit hindi ninyo tulungan si Pangulong Jing na may pasok ang mga gamit sa bahay? Sumunod, isang grupo ng mga tao ang pumasok sa bulwagan. Pagkapasok sa bulwagan, inilagay ng mga katulong ang lahat ng mga regalo sa mesa. Bago pa makapagsalita ang iba, tanong ni Han Han na may pagtataka, Young Village Master, hindi kami nagdala ng maraming specialty noong kami ay bumalik mula sa Liangzhou. Ano ito? Saan ito nanggaling? Pinandilatan siya ni Jingzi, ikaw ay kasing tanga ng baka. Paano mo malalaman na may binibili ako? Nang marinig ni Han Han ang baka, naisip ito ni Han Han, tama. Dala namin ang yak jerky specialty. Beef jerkies ba lahat ito? Hindi man lang nag-isip si Jingzi kung paano sisigot. Si Zhu Tangwen, na may mabibilis na mata at mabilis na mga kamay, ay nagbukas ng isang pakete at sinabing may pagkadismaya, ito ay hindi beef jerky, ito ay mas katulad ng tanggua sa tindahan ng merienda sa kalye. Oh, baka ito na. Itinuro ni Han Han ang isa pang pakete, at pagkatapos ay binuksan ito ni Zhu Tangwen, ang inkstone at ang writing brush. Nabunyag ito. Sa pagtingin sa salitang, mo, sa sulok ng inkstone, tiyak na sinabi ni Zhu Tangwen, kilala ko ang inkstone na ito. Ginawa ito ng Moe's Bookstore sa aming lungsod. Hindi ito mura. Sinabi ni Zhu Tangwen pagkatapos sabihin iyon, maririnig mo ang pagbagsak ng karayom sa bulwagan. Namula ang mukha ni Jingzi habang sinasabi niyang may dalang specialty mula sa Liangzhou, pero sa Jingzhou pala ang binili niya. Tito, alam mo rin na sobrang abala ako sa Liangzhou. Talagang wala akong oras bumili ng mga specialty noong bumalik ako, kaya bumili na lang ako sa aming lungsod. Paft. Sa wakas ay hindi napigilan ni Zhou Xining na matawa nang makita niya ang eksenang ito. Si Zhu Tong, sa kabilang banda, ay hindi ito sineryoso. Hinaway-kaway niya ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, sabi ko nga sa inyo, maganda kung may mga taong darating. Upang malutas ang kahihiyan, si Jingzi ay palihim na pinandilatan ng mata si Han Han. Sa gabi, syempre, magdi-dinner kami sa Prime Minister's Mansion. Sa hapunan, uminom si Jingzi ng ilang baso ng matapang na alak kasama si Zhu Tong. Ang bihira ay si Zhou Xining din ang nagkusa na uminom ng baso. Lalong namula ang kaninang malarosas niyang pisngi matapos inumin ang alak. Ang eksenang ito ay nahulog sa mga mata ni Jingzi, at lalo siyang nakaramdam ng pangangati. Pamangkin Jingzi, bakit wala ka pang kaunting inumin? Tito, may importanteng gagawin ang pamangkin ko pag-uwi niya, kaya hindi na siya naglakas loob na uminom pa. Nakangiting sagot ni Jingzi. First day back mo. Ano pa ba ang importante? Tsaka, kung madami ka ng inom, iiwan mo na lang sa bahay. Anyway, ang daming bakanteng kwarto sa bahay, linisin mo na lang. Tito, oo, may importante talagang gagawin. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo ang pangalawang kapatid ko. Pagkatapos sabihin iyon, komandat siya kay Zhou Xining. Agad na namula ang mga pisngi ni Zhou Xining, tinitigan niya ito ng masama, ibinaba ang kanyang ulo at sinabing, tatay, ginawa ito ni Zier ngayong gabi. May kailangan akong gawin. Importante ba ito? Well, importante. Kasing tahimik ng lamok si Zhou Xining nang sabihin niya ito.
Hindi napansin ni Zutong ang mga pagbabago kay Zhou Xining dahil marami siyang nainom, habang si Mrs. Zhu sa tabi niya ay namumula ang mga mata. Pagkatapos kumain, si Zutong ay uminom ng sobra na bihira. Nagsalita siya sa malakas na bibig, Jing. Pamangkin na si Jingzi. Manatili dito ngayong gabi. Tito, mabuti pang bumalik ako. Bumalik ka at gawin mo. Master, nakabalik na sa wakas si Jingzizi sa Jingzhou, kaya natural na sa kanya na umuwi. Master, huwag palampasin ang mga mahahalagang kaganapan ng ibang tao. Namula ang mukha ni Zhou Xining, halos ibaon ito sa kanyang dibdib. Pagkatapos, hinayla ni Jingzi si Zhou Xining. Hawak ang kamay, nakarating siya sa bahay sakay ng karwahe ng Prime Minister's Palace. Sa sandaling binuksan niya ang pinto, isang maliwanag na liwanag ang bumungad sa mga mata ni Jingzi. Ikalawang kapatid na babae. May mga ilaw ba sa pakpak ngayon? Kinusot ni Jingzi ang kanyang mga mata. Talaga, hindi. Nasilaw ka sa sobrang pag-inom. Oh. Pagkatapos isara ang pinto, yayakapin sana siya ni Jingzi, ngunit itinulak siya ni Zhou Xining at nakangiting sinabi, maghilamos ka at gumising ka. Halika hanapin mo ulit ako. With that, bumalik siya sa wing mag-isa. Sa pagtingin sa magandang figure ni Zhou Xining, hinimas ni Jingzi ang kanyang mga kamay at ngumiti. Kabanata 775 talagang napakasama ng asawa ko, first update, please vote for me. Nang imulat ko ang aking mga mata kinabukasan, nasa mga sanga na ang araw. Maliwanag pa rin sa aking isipan ang mga katawa-tawang nangyari kagabi pero parang panaginip lang. Umupo si Jingzi at nakakita ng mga tuldok ng pula sa magulong kumot. Oo naman. Hindi ito panaginip. Paano magkakaroon ng isang tunay at kapana-panabik na panaginip? Umiling si Jingzi. Sa sandaling ito, ang pinto ay lumalamig at pumasok si Zhang Xiaoyu na may dalang kahon ng pagkain. Ngayon, si Zhang Xiaoyu ay nakasuot ng isang matingkad na pulang cotton skirt, na may pamumula sa kanyang mukha, isang light rouge sa kanyang mga labi, at ang kanyang buhok ay nakatali ng mataas. Ibang-iba ang itsura niya sa imahe niya sa Wenxiangju kahapon. Kahapon, si Zhang Xiaoyu ay isang batang babae na hindi pa umalis sa palasyo, ngunit sa oras na ito, si Zhang Xiaoyu ay mas katulad ng isang nobya na may asawa, gumising ng maaga at naghahanda na pagsilbihan ng kanyang lalaki. Master, gising ka na ba? Sa sandaling ilagay ni Zhang Xiaoyu ang kahon ng pagkain sa mesa, naramdaman niya ang isang titig na diretsyong nakatingin sa kanya. Lumingon siya at nakita si Jingzi, namula agad ang pisngi niya at medyo nanginginig ang boses. Sa pagtingin sa kanyang estado, si Jingzi ay nakaramdam ng napaka-cute. Young master pa rin ang tawag mo sa akin. Sinadya ni Jingzi na seryoso ang mukha. Si Zhang Xiaoyu ay natigilan, medyo nawalan ng malay. Sa oras na ito, diretsyong bumaba si Jingzi sa kama at tumayo sa harap ni Zhang Xiaoyu. Dahil sa labanan kagabi, hubad si Jingzi sa oras na ito. Bumaba siya ng napakabangis at nagpakita sa harap ni Zhang Xiaoyu ng walang pag-aalinlangan. Sa pagkakataong ito, lalong namula ang mukha ni Zhang Xiaoyu, na parabang makakapagpatulo siya ng tubig, at hindi man lang siya naglakas loob na itaas ang kanyang ulo. Naramdaman ni Zhang Xiaoyu na nahihirapan na itong huminga, kaya napapikit na lang siya. Bakit wala kang sinasabi? At tinatawag mo siyang young master. Ngumiti si Jingzi at walang balak na pakawalan siya. Lumakad siya pasulong at tanging damit lang ang nasa pagitan nila ni Zhang Xiaoyu, na ikanalitaw niya. Nakaramdam ng kaunting saya si Zhang Xiaoyu sa kanyang puso. Sa kabutihang palad, tila nasisiyahan pa rin ang young master sa kanyang sarili, ngunit medyo nag-aalala rin siya. Saan ako makakarating muli ngayon? Alam niya na si Zhang Xiaoyu ay manipis ang balat, at ang dahilan kung bakit siya nagpakita dito kagabi ay espesyal na inayos ni Zhou Xining. Bukod dito, uminom siya ng ilang baso ng matapang na alak, at sa kalasinggan na ito, nangyari ang katawa-tawang eksena kagabi. Nakatira siya kaninang umaga. Napakahirap na para sa kanya na harapin ang sarili. Malamang imposible para sa kanya na gumawa ng inisyatiba na palitan ang kanyang pangalan. Kaya nagkusa siyang kunin ang mainit at malambot na maliit na kamay ni Zhang Xiaoyu at mahinang sinabi, hindi mo kailangan. Tawagin mo na akong master. Dapat mo akong tawaging asawa kong si Xiaoyu. Pagkaraan ng ilang sandali nanginginig, itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan si Jingzi na hindi makapaniwala. Ang pagkabigla sa kanyang mga mata ay hindi maaaring higit pa, at siya ay nagtanong pa rin pansamantala. Oo, bakit, hindi ka ba nasisiyahan, Mrs. Xiaoyu? Satisfied. Mabilis na sumagot si Zhang Xiaoyu, at pagkatapos ay walang pigil na pag-agos ang mga luha. Ang kanyang pagmamahal kay Jingzi ay matagal nang naipakita, ngunit habang paulit-ulit na sumikat si Jingzi, naramdaman niyang unti-unti na siyang nagiging karapat-dapat sa kanya. Kung ikukumpara kina Zhou Xining, Su Mochen, at maging si Yu Xiangrong, siya sila ang may pinakamababang katayuan, kaya lalo siyang nakaramdam ng kababaan sa kanyang puso. Tumawa man siya at tumawa sa kanila sa araw, madalas siyang nagbubuntong hininga kapag mag-isa siya sa gabi. Minsan hindi niya maiwasang mag-alala, paano kung hindi siya nagustuhan ni Jingzi pagbalik niya. Kaya nang sabihin sa kanya ni Zhou Xining kahapon ng hapon na dapat ay tumanggi siya kung hihilingin sa kanya na gumawa ng ganoong katawa-tawang bagay sa gabi. Pagkatapos ng lahat, hindi ito ang ibig sabihin ni Jingzi.
Pero pumayag din siya sa huli dahil pakiramdam niya ay pagkakataon na ito para sa kanya. Kahit na may nangyaring hindi inaasahan sa hinaharap, hindi siya magsisisi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi lamang inamin ni Jingzi ang nangyari kagabi, ngunit nais din niyang ibigay sa kanya ang pagkakakilanlan na pinangarap niya. Asawa ko. Ilang beses na niya itong tinawag sa panaginip niya. MS, Sir. Kinagat ni Zhang Xiaoyu ang kanyang labi bago siya nagkaroon ng lakas ng loob na tumangala kay Jingzi, at pagkatapos ay bamulong. Napakabuti, asawa kong si Xiaoyu. Ngumiti si Jingzi at binuhat si Zhang Xiaoyu, pagkatapos ay lumapit sa kama at umupo. Ang takot na si Zhang Xiaoyu ay mabilis na yamakap sa kanyang leeg at bamulong na parang humihingi ng awa, Mr. Sa katunayan, sa kasalukuyang pananabik ni Zhang Xiaoyu, dapat siyang sumang-ayon sa anumang ipagawa sa kanya ni Jingzi. Gayunpaman, kilala niya ang kanyang katawan. Nagkaroon siya ng unang regla kagabi, ngunit napakalakas ni Jingzi. Kung hindi dahil sa pagbabahagi ni Zhou Xining ng ilan sa mga firepower para sa kanya, pakiramdam niya ay maaaring mamatay na talaga siya sa kama. At sa wakas ay naunawaan ang ginawa ni Zhou Xining kahapon. Noong hinahanap ko siya, bakit ko nasabi na hindi ko kayang mabuhay mag-isa? Bagamat hindi siya patay, siya ay nasa matinding sakit. Kung gusto ni Jingzi na gawin ito muli ngayon, natatakot siya na talagang mamatay siya. Natigilan si Jingzi pagkatapos marinig ito, at pagkatapos ay tumawa. MS, Xiaoyu, ayaw mo ba? Bigla siyang gustong asarin ni Jingzi. Basta gusto ng asawa mo, gusto ko rin. Pagkatapos sabihin iyon, hinawakan niya ang braso ni Jingzi at humihingi ng awa sa mahinang boses, aking asawa, maaari ka bang maghintay hanggang ngayong gabi? Makakapagpahinga ako ng isang araw, at magagawa ko ang lahat ng gusto mo sa aking asawa mula ngayon. Nang makita ang kanyang maingat na ekspresyon, buong pagmamahal na hinaplos ni Jingzi ang kanyang maliit na ulo, idiot, tinutukso kita. Pagkatapos ay hinawakan niya ito sa kanyang mga bisig at bamulong sa kanyang tainga, how about letting the lady suffer again? It's not urgent. Let's wait until the lady recovering her health, okay? Mabilis na tumango si Zhang Xiaoyu, nag-isip sandali, at idinagdag sa mahinang boses, ikalawang kapatid na babae. Tama ang pangalawang kapatid na babae. Napakagaling ng asawa ko, hindi ko kayang mag-isa. Makakasama ko pa rin ang pangalawang kapatid ko sa hinaharap. Ang orihinal na plano ko ay bumalik sa pagkakataong ito at gumawa ng ilang trabaho para kay Zhou Xining ng maaga, upang matanggap niya ang tatlong bagay o higit pa sa kanyang puso. Sa ganitong paraan lamang natin may lalagay ang pundasyon para sa hinaharap na mga mangkok ng bigas ng kapatid. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naisip ito ni Zhou Xining sa kanyang sarili bago pa man siya sinubukang hikayatin. Hindi lang niya naisip ito, inayos din niya ang isang kapana-panabik at kapana-panabik na drama para sa kanyang sarili ng maaga. Dapat kong sabihin na ang pangalawang kapatid na babae ay kahanga-hanga pa rin. Hinalikan ni Jingzi si Zhang Xiaoyu sa noo at nakangiting sinabi, okay, sa hinaharap ay hindi lamang ang pangalawang kapatid na babae, kundi pati na rin ang iba pa. Madam Xiaoyu, huwag mag-alala. Tumingin si Zhang Xiaoyu kay Jingzi at may sinabi pagkaraan ng mahabang panahon. Sinabi niya, tama ang pangalawang kapatid na babae, ang aking asawa ay talagang masama. Talaga? Ano pa ang sinabi ng pangalawang kapatid na babae? Niyakap ni Jingzi si Zhang Xiaoyu, bagamat gusto niya itong magpahinga, ngunit si Xia Sanlo ang nagpapahinga. Sa ibang lugar naman, ayos pa. Kaya't hindi nagtagal ay nalagutan na ng hininga si Zhang Xiaoyu, ngunit tumawa pa rin siya na parang pilak na kampana, hehe, pangalawang kapatid na babae. Bawal akong magsabi ng kahit ano. Kabanata 776 ang asawa ko, hindi. Ikalawang update, mangyaring iboto ako. MS Sir, mula ngayon dapat mo na akong tawagan. Xiaoyu. Pagkatapos ng laban, inakbayan ni Zhang Xiaoyu ang leeg ni Jingzi at nagmamakaawa sa mahinang boses. Bakit? Ayaw mo akong maging asawa? Tinukso siya ni Jingzi. Siyempre hindi. Mabilis na ikanaway ni Zhang Xiaoyu ang kanyang mga kamay, noon pa man ay pinangarap kong maging asawa ng aking asawa. Ngayong nagawa ko na ito, si Xiaoyu ay nasisiyahan na. Napasigaw na lang ako ng ganito sa labas, at natatakot ako na baka marinig ng aking pangalawang kapatid na babae at si Xiangrong. Hindi maganda, at saka, kapag naririnig ko ang aking asawa na tinatawag akong Xiaoyu, palagi kong naiisip at naramdaman ang eksena noong una kaming magkakilala. Okay, Xiaoyu. Matapos marinig ito, mas naging maliwanag ang mukha ni Zhang Xiaoyu. Ang dahilan kung bakit siya nagbiro kay Zhang Xiaoyu saglit, gamit ang dalawang kamay at bibig, ay dahil nakikita ni Jingzi na si Zhang Xiaoyu ang pinaka-reserved sa lahat ng babae kapag kasama niya ito. Kahit na ang hanggal na sanggol na si Yu Xiangrong ay hindi magiging ganito. Gayunpaman, naiintindihan din ni Jingzi na kung ikukumpara, ang background ng pamilya ni Zhang Xiaoyu ay hindi may kukumpara sa ibang babae. Dahil dito ay nagkaroon siya ng inferiority complex, kaya kahit na ginagawa niya ang ganoong bagay kagabi, ang kanyang posture ay napaka mababa, hayaan siyang gumalaw. Katulad noon, tila hanggat gusto siya ni Jingzi, handa siyang gawin ang anumang ipagawa sa kanya. Nakaramdam ng labis na pagkabalisa si Jingzi tungkol dito.
Ginawa niya ito upang maalis ang kaisipang ito sa kanyang isipan, at maganda ang epekto nito. Naging mas maliwanag ang mga mata ni Zhang Xiaoyu, at hindi na siya nakakaramdam ng kababaan kapag nakikipag-usap sa kanya, tulad ng gusto niya. Sir, huwag sipon. Dahil hubot-hubad si Jingzi at umuulan sa labas. Kahit na mainit ang kwarto, malamig pa rin siya kahit nakahubad siya. Sa sinabi nito, tinakpan muna ni Zhang Xiaoyu si Jingzi ng manipis na kubrekama sa kama, at pagkatapos ay sinabi, Guro, maupo ka muna, at kukuha ako ng damit para sa iyo. Pagkatapos ay lumakad siya sa kabinet sa kabilang bahagi ng pakpak, hawak ang isang bumalik siya na nakasuot ng bagong cotton robe, ngunit medyo kakaiba ang kanyang posture sa paglalakad, at mukhang hindi siya masaya sa unang tingin, at bahagyang kumunot ang kanyang mga kilay sa bawat hakbang niya, na nagpapakita kung gaano kasakit ang kanyang nararamdaman. Xiaoyu, kaya ko ang sarili ko. Umupo ka. Hinawakan ni Jingzi ang kamay ni Zhang Xiaoyu at pinaupo siya sa gilid ng kama, habang inabot niya ang mga damit sa kamay nito, ngunit umatras si Zhang Xiaoyu, at dirdiretsong umiwas. Miss, hindi. Dapat nagpahinga ka pa. Kaya ko lang ang maliit na bagay na ito. Hindi rin gagana iyan. Bagamat siya ay naantig, si Zhang Xiaoyu ay mapilit. Bakit hindi? Natigilan si Jingzi. Maging sina Wang Yingqiu at Zhou Xining sa simula, o Qingqiu at Liu Jinghong sa bandang huli, pagkatapos nilang maging babae ni Jingzi, ang pinaka-interesado nilang gawin ay tulungan siyang magbihis. Gayunpaman, dahil sa kanilang pagsasanay sa martial arts, sila ay nasa maayos na pisikal na kondisyon at maaari lamang magsuot ng mga damit. Nagsuot. Gayunpaman, pinilit pa rin niyang bihisan ang sarili, na ikinagulat ni Jingzi. Tumayo si Zhang Xiaoyu dala ang mga damit at seryosong sinabi sa akin ng aking ina na pagkatapos ng kasal, ang isang babae ay dapat magsuot ng damit sa kanyang lalaki gamit ang kanyang sariling mga kamay bago niya ito maitali sa kanyang tagiliran. Sa makatuwid, ang mga damit na ito ay dapat na isuot ng babae. Matapos marinig ito, biglang napagtanto ni Jingzi na hindi katakataka na ang ibang mga babae ay masyadong interesado sa bagay na ito. Ngayon ay sa wakas ay natagpuan na niya ang dahilan, kaya't hindi niya iginiit at hinayaan siyang ilagay ito. Pagkatapos magbihis para sa kanya, kinuha muli ni Zhang Xiaoyu ang mangkok ng sinigang, tiniis ang sakit sa ibabang bahagi ng katawan, at naghanda na pakainin si Jingzi ng almusal. Sa oras na ito, hindi na pumayag si Jingzi. Xiaoyu, maupo ka at papakainin kita. Namula ang pisngi ni Zhang Xiaoyu, Sir. Habang sinasabi niya iyon, itinaas ni Jingzi ang kubrekama, at lalong namula ang mukha ni Zhang Xiaoyu. Hindi na siya naglakas loob na tumingin pa, at nag-alinlangan siya sa kanyang bibig. Sabi niya, ako, hindi nasasaktan. Wala kang nararamdamang sakit, pero naaawa ako sa iyo. Habang sinasabi niya iyon, pilit na kinuha ni Jingzi ang mangkok ng sinigang mula sa kamay ni Zhang Xiaoyu at kinuha ang isang kutsara nito gamit ang isang kutsara, napakamaalalahanin. Hinaypan niya ito at saka dinala sa bibig ni Zhang Xiaoyu. Kailan pa naging ganito si Zhang Xiaoyu? Sa kanyang isip, ang mga lalaki ay langit at ang mga babae ay lupa, at ang mga babae ay dapat maglingkod sa mga lalaki nang walang pagrereklamo. Higit pa rito, para sa isang lalaking tulad ni Jingzi, napakaraming babae ang nagpupumilit na pagsilbihan siya ngunit hindi nila magawa. Talaga, nagpapasalamat ako sa Diyos sa pagkakaroon ng ganitong pagkakataon, kaya bakit ako maglalakas loob na hayaan siyang pagsilbihan ako? Asawa ko, hayaan mo akong mag-isa. Kung ganito ang asawa ko, hindi ko kakayanin. Kapag nalaman ng mga tagalabas, sasabihin na hindi ko naiintindihan ang mga patakaran. Sabi ko kaya mo, tapos kakayanin mo. At saka ikaw ang babae ko. Sino ba ang naglakas loob na magsalita tungkol sa iyo maliban sa akin? Pagkatapos, lumapit ang kutsara sa bibig ni Zhang Xiaoyu at mahinang sinabi, magandang babae, buksan mo ang iyong bibig. Naramdaman ni Zhang Xiaoyu na natutunaw ang kanyang puso. Hindi na siya nagsalita, may luha sa kanyang mga mata, ngunit nakabuka pa rin ang kanyang bibig. Sa sandaling ito, nakadama siya ng walang katulad na kaligayahan, at nadama na ang lahat ng pagsusumikap noon ay sulit. Gayunpaman, kinain lamang ni Zhang Xiaoyu ang kalahati nito at pagkatapos ay tumigil sa pagkain. Ang mangkok ng lugaw na ito ay maingat niyang ginawa para kay Jingzi sa kabila ng sakit sa umaga. Hindi mo naman kakainin lahat ng niluto kung hindi kakainin ng lalaki mo, di ba? Hindi na nagpumilit si Jingzi. Matapos pakainin ni Zhang Xiaoyu ang natitirang kalahating mangkok ng lugaw, hinawakan niya ang kamay nito at umupo sa kama, na curious na nagtanong, Xiaoyu, bakit ka nandito kagabi? Kagabi, akala niya nangako sa kanya si Zhou Xining na gagawin niya ang anuman-anuman ang mangyari. Si Jingzi ay nasa estado ng pananabik mula noong siya ay lumabas sa mansyon ng punong ministro. Sino ang nakakaalam na ang naghihintay sa kanya ay higit na kapana-panabik kaysa sa inaakala niya? Bukod dito, sadyang hindi binuksan ni Zhou Xining ang lampara. Maya-maya lang ay natauhan na siya nang pumasok si Jingzi sa silid na lasing at itinaas baba ang mga kamay sa kagandahan sa kama. Kahit na matagal na siyang wala sa Jingzhou, alam na alam pa rin ni Zhou Xining na hindi siya interesado. Hindi sa. Kaya naman huminto siya at nagtanong, pero walang sumasagot, na lalong nagpa-curious sa kanya.
Kahit nakapana-panabik ang pansamantalang pagpapalit, curious siya sa kanyang puso, kaya kinailangan niyang kumalma at maghanda upang sindihan ang lampara upang makita kung sino iyon. Siya ay walang kabuluhan ngunit walang sinabi. Nang sinindihan niya ang lampara, napagtanto niyang ang tahimik na tao sa ilalim niya ay si Zhang Xiaoyu. Nang malaman niya ang balita, medyo nalilito pa rin si Jingzi. Bagamat kinumpirma ng dalawa ang kanilang relasyon bago umalis sa Jingzhou, malayo ito sa puntong ito. Chapter 777, babalik ba ang panganay na kapatid na babae? Unang update, humihingi ng buwan ng tiket. Nang marinig ito, tila naalala niya ang kaakit-akit na eksenang nangyari kagabi, at namula ang mukha ni Zhang Xiaoyu sa kahihiyan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, mahina niyang sinabi, "Siyempre. Inayos ito ng pangalawang kapatid na babae. Kung gayon payag ka ba?" "Siyempre ako." Itinaas ni Zhang Xiaoyu ang kanyang ulo at tumingin kay Jingzi ng mariin. Iniunat ni Jingzi ang kanyang kamay at kinamot ang tungki ng kanyang ilong, "Gagaw ka ba o hindi? Hindi ka marunong humindi, kaya hindi ka natatakot na ipagkanulo ng iyong pangalawang kapatid na babae." "Hindi ako tanga. Alam kong asawa ko to, kaya huli na ang lahat para maging masaya ako. Paano ako tatanggi?" Marahil ay unti-unti na siyang nakabagay sa pagbabago ng kanyang katayuan bilang isang babaeng Jingzi. Nang magsalita si Zhang Xiaoyu, siya ay naging mas kumpiyansa at mas mayabang. "At saka, ang pangalawang kapatid na babae ang humiling sa akin na pumunta. Talagang lalapit ako. Paano magsinungaling sa akin ang pangalawang kapatid na babae?" Seryosong sabi ni Zhang Xiaoyu. "Oy, mukhang nagkasundo kayo ng pangalawang kapatid habang wala ako sa Jingzhou." "Well, ang pangalawang kapatid na babae ay napakabuti." Taos-pusong sabi ni Zhang Xiaoyu. Siya ay may mababang pagpapahalaga sa sarili, kaya maaari lamang siyang magsumikap para maging isang magandang lugar ang Wenxiang residence ni Jingzhi. Ang pagiging maalalahanin ni Zhou Xining ang naging dahilan ng kanyang pagiging matapang, at lubos siyang nagpapasalamat kay Zhou Xining. Nang marinig ito, napabuntong hininga din si Jingzi. Tila ang kanyang mga kababaihan ay nakabuo na ng isang pasimulang kampo, tulad ng Jingzhou Girl Group na pinamumunuan ni Zhou Xining. Napakahusay ng pangalawang kapatid na babae. "Oo. Dahil ba sa pangalawang kapatid kagabi? Ate. Tutulungan kitang kumain. Mr. Sir." Sa sandaling binanggit ito ni Jingzi, naisip ni Zhang Xiaoyu ang katawa-tawang bagay kagabi, nang humiga si Zhou Xining sa ibabaw niya para kumain. Pulang-pula ang pisngi niya na hindi na niya nagawang isipin pa, at mabilis niyang tinakpan ang mukha niya. Tumigil si Jingzi sa panunukso sa kanya at sa halip ay nagtanong. "Alin ang mas mahusay, pangalawang kapatid na babae o asawa?" "Well, pareho silang magaling." Pilyong sabi ni Zhang Xiaoyu sabay kindat. "Kung gayon, nakikinig ka ba sa iyong asawa o sa iyong pangalawang kapatid na babae? Pinapayagan ka bang makinig sa lahat?" Gusto siyang asarin ni Jingzi, ngunit biglang sumulyap si Zhang Xiaoyu sa pinto habang nag-aalangan, pagkatapos ay lumiwanag ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, "Siyempre ako nga. Nakinig ako sa pangalawang kapatid na babae." "Okay, Xiaoyu. Bakit hindi ka nakikinig sa asawa mo? Ano ang maaari mong gawin kay Xiaoyu?" Sa oras na ito, ang boses ni Zhou Xining ay nagmula sa pintuan. Lumingon si Jingzi at nakita niya si Zhou Xining na nakasandal sa pinto sa isang punto, na may kalahating ngiti sa mukha, nakatingin sa kanilang dalawa. Paggising niya sa umaga, nakipag-usap lang siya kay Zhang Xiaoyu. Bago pa magkaroon ng panahon si Jingzi na tanungin siya kung saan nagpunta si Zhou Xining, nagtago pala siya sa likod at nakasilip. Sa kabutihang palad, wala siyang sinabing masama tungkol sa kanya, na ikinasakit ng amo ng Jingzhou Women's League. Maaari mong isipin ang hinaharap. Lihim na natuwa si Jingzi sa kanyang puso. "Second sister, tinutokso ko lang si Xiaoyu, paano ba talaga ako papayag na gawin ang lahat sa kanya?" Napakamot ng ulo si Jingzi at nagtatakang nagtanong, kailan dumating ang pangalawang kapatid na babae dito? Pinandilatan siya ni Zhou Xining, "Matagal na akong nandito. Saka bakit hindi ka umimik pagdating mo dito? Masyado mo akong ginulat." "Haha, gusto ko sanang sabihin, pero paano? Ako. Ang lakas ng loob na istorbohin ka kapag nakita kong magiliw ka." Kinagat niya ang kanyang mga labi. Hindi mo na kailangang tingnan ang kanyang ekspresyon. Malalaman mo kung gaano karaming selos ang kanyang kinain sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa kanyang tono. Speaking of it, personal niyang pinapunta si Zhang Xiaoyu sa kama ni Jingzi. Logically speaking, hindi siya dapat magselos, pero for some reason, nagselos siya. Sa oras na iyon, talagang hindi niya ito makontrol, ngunit hindi niya talaga nararamdaman si Zhang Xiaoyu sa kanyang puso. Si Zhang Xiaoyu sa tabi niya ay matagal na nakabitin ng ulo, at ang kanyang pagkamahiyain sa sandaling ito ay mahuhusgahan lamang ng kanyang pula at mainit na earlobe. "Ikalawang kapatid, ano ang ginagawa mo ng madaling araw?" Mabilis na iniba ni Jingzi ang usapan at nakita niya ang isang basket sa kanyang kamay, na natatakpan ng pulang tela, kaya nagtanong siya ng may pagtataka, "Ano ito, pangalawang kapatid na babae?" "Isang bagay. Ito ay regalo para kay Xiaoyu." Binuksan niya ang pulang tela at nakita niya ang maraming dot-iles, kastanyas, at ilang satin na tela sa basket. "Ito.
Kung may mga jujube, longan at lotus seed sa loob, mahuhulaan pa rin ni Jingzi na ang ibig sabihin nito ay, maagang pagsilang ng isang mahalagang bata, ngunit ito ay mga kastanyes at sutla, kaya hindi talaga maintindihan ni Jingzi. Matanda ka na, kaya syempre hindi mo naiintindihan. Inilibot ni Zhu Xining ang kanyang mga mata sa kanya at nagpaliwanag. Lumalabas na sa Angguo, karaniwan ng magpakasal ang mga lalaki at babae, ibig sabihin, ang nobya ay nagdadala ng mga petsa, kastanyes at seda bilang mga regalo, at nakikipagkita sa kanyang mga biyenan sa umaga pagkatapos ng kasal. Ang pinakaunang kasabihan ay ang jujube ay may parehong kahulugan sa umaga, at ang li ay nangangahulugang panginginig, na nangangahulugang sa harap ng biyenan. Ang nobya ay dapat gumising ng maaga araw-araw, asikasuhin ang mga gawaing bahay, hindi maging tamad, at dapat palaging magalang at kahit na natatakot sa biyenan. Kaisipan. Ang satin ay kumakatawan sa kahulugan ng paghatol at pagwawasto. Ginagamit ito ng nobya upang ipakita sa kanyang biyenan na siya ay magiging maingat at matuwid, at magkakaroon siya ng kakayahang gumawa ng mga desisyon tungkol sa mga gawaing bahay pagkatapos patakbuhin ang bahay. Sa paglipas ng panahon, ang pagsasanay na ito ay naging isang maginoo na kaugalian. Maaaring wala na itong mahigpit na kahulugan, ngunit kinakatawan pa rin ito ang magandang inaasahan ng mga tao. Pagkatapos magsalita, iniabot ni Zhu Xining ang basket kay Zhang Xiaoyu at seryosong nagsabi, dahil wala na rito ang aking ama at ina, ang panganay na kapatid na babae ay parang isang ina kung wala ang panganay na kapatid na babae, kung gayon ako ang pinakamalaki. Pagkatapos sabihin ito, si Zhu Xining ay lihim pa ring ipinagmamalaki, ang kanyang mukha ngunit mahinahong sinabi niya, kaya, Xiaoyu, halika at puntahan mo ako ngayon. Bagamat hindi kayong dalawa pumunta sa bulwagan ng kasalan para magpakasal, pumasok kayong dalawa sa silid ng kasal kagabi at kayo ay mag-asawa na, kaya okay lang na gawin ito. Hindi ito masyadong biglaan, Xiaoyu, payag ba kayo? Oo, payag ako, pangalawang kapatid na babae. Si Zhang Xiaoyu ay medyo nasasabik, na may luha sa kanyang mga mata. Sa orihinal, lubos siyang nagpapasalamat kay Zhu Xining sa pagpayag sa kanya na makipagtalik kay Jingzi kagabi, ngunit ang ginawa ngayon ni Zhu Xining ay walang alinlangan na kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. Sa kanyang pag-aproba at pagbati, siya ay opisyal na pinasok sa Jingzi. Pintuan ng bahay. Hindi lamang siya pumayag, ngunit inihanda pa ni Zhu Xining ang regalo para sa kanya, at ang kanyang pasasalamat sa kanya ay lumalim. Gayunpaman, hindi interesado si Jingzi sa ganitong uri ng diskarte. Basta mahal nila ang isa't isa, bale hindi nila pagdaanan ang mga ganitong formalidad. Kaya pinulupot niya ang kanyang mga labi at ipinahayag ang kanyang mga iniisip. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatanggap siya ng nagkakaisang pagsalungat mula kina Zhu Xining at Zhang Xiaoyu, kaya kinailangan niyang sumuko. Sa matinding kahilingan ni Zhu Xining, kinailangan ni Jingzi na samahan si Zhang Xiaoyu upang batiin si Zhu Xining. Okay lang si Zhang Xiaoyu, may mukha na puno ng pananibik at kasiyahan, ngunit palaging kakaiba ang nararamdaman ni Jingzi. Bagamat ang panganay na kapatid na babae ay parang isang ina, gayon din si Zhu Xining. Babae niya. Pagkatapos bumangon, hindi pa rin siya nasisiyahan at sinabi, ikalawang kapatid na babae, maaari ba nating iligtas ang panuntunang ito kung magagawa natin sa hinaharap? Bakit? Hindi. Kung tutuusin, wala na ang mga magulang ko, kaya pakiramdam ko. Wala sa iyo. Sinabi mo ba na ang panganay na kapatid na babae ay parang isang ina? Hindi lang si Xiaoyu, kundi pati sina Xiangrong at Mo Chen ay magiging ganito sa hinaharap. Inilibot ni Zhu Xining ang kanyang mga mata sa kanya at sinabing hindi nasisiyahan. Paano kung nandito ang panganay na kapatid na babae? Tila naunawaan ni Jingzi ang ambisyon ni Zhu Xining at pansamantalang nagtanong. Panganay na kapatid na babae. Saglit na natigilan si Zhu Xining, hindi ba't wala rito ang panganay na kapatid na babae? At saka, kapag bumalik ang panganay na kapatid na babae. Oo, kapag bumalik ang panganay na kapatid na babae. Kapag bumalik ang panganay na kapatid na babae, maaaring natapos na ng lahat ang kanilang pagbati. Zhu. Itinaas ni Xining ang kanyang ulo at kumpiyansang sinabi. Kabanata 778 simula lang sa ikatlong antas. Ikalawang update, mangyaring iboto ako. Tama ang hula ni Jingzi, ito ang ambisyon ni Zhu Xining. Kung ito man ay nagkusa na makipagkaibigan kina Zhang Xiaoyu, Yu Xiangrong at Su Mo Chen sa panahon ng kanyang pagkawala, o ang kasalukuyang pagbati, lahat sila ay bahagi ng ambisyon ni Zhu Xining. Kapag ang kanyang harem group ay tunay na nabuo, walang duda na bilang boss ng Jingzhou Women's Group, si Zhu Xining ang magiging pinakasikat na kandidato para sa isang tunay na babae. Ngunit kung iisipin mo itong mabuti, anuman ang iyong edad, opisyal na posisyon, isip at puso, pati na rin ang oras na kailangan para magtakda ng oras sa kanya, bakit dapat maging isang malaking babae si Zhu Xining? Ayaw ni Jingzi na makisali sa mga bagay na ito, at hayaan na lang silang gumawa ng sarili nilang landas. Tumigil siya sa pag-aalala tungkol sa bagay na iyon at tumingin sa langit sa labas. Ito ay mukhang partikular na maliwanag dahil sa puting nyebe, ngunit ito ay isang oras lamang sa umaga. Ngunit nagsimula na ang umaga. Hindi kailangang pumunta sa korte ngayon si second sister. Nasa bahay din ako. Mag-usap tayo. Tumango si Zhu Xining.
Noong wala si Jingzi sa Jingzhou, ipinagpatuloy niya ang ugali ng pagpunta sa korte araw-araw. Ngayong nakabalik na si Jingzi, siya agad-agad akong nag-relax muli, na parabang ang lahat ng pasanin sa aking mga balikat ay naalis, at nakaramdam ako ng sobrang relax. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi natupad ng Diyos ang kanyang mga naisin. Nang matapos siyang magsalita ay may kumatok sa pintuan sa labas ng bakuran. Hayaan mo akong tingnan. Nakasuot na si Jingzi ng kanyang mga damit at bamulong habang naglalakad palabas, sino ang napakaaga. Pagbukas niya ng pinto, nakita niyang ito ay ang Guard General na si Soy Shouyeren. General Soy, anong ginagawa mo? Halika para sunduin si President Jing para pumunta sa korte. Natigilan si Jingzi ng ilang segundo at agad na nagsabi, General Soy, pinarusahan ako ng iyong kamahalan sa panahong ito sa korte kahapon. Hindi ka na makakarating sa korte. Nagkamali ka ba? Napangiti si Soy Shouyeren at umiling, tama, Presidente Jing, hindi ka pinahintulutang pumunta sa korte sa orihinal, ngunit ang pangunahing talakayan sa korte ngayon ay si Yayaw. Tungkol sa kasal ng Reyna, sinabi ni Teifu Bai na ang bagay na ito ay may kaugnayan sa iyo, at ikaw, ang kliyente, ay dapat na naruroon. Binati ni Jingzi ang ika-18 henerasyon ng mga ninuno ni Bai Qingyuan sa kanyang puso, at pagkatapos ay sinabi, General Soy, maghintay sandali. Mangyaring hayaan akong pumasok sandali bago umalis. Okay. Pagkalipas ng quarter ng isang oras, nakapasok na si Jingzi sa palasyo. Sa oras na ito, ang lahat ng mga ministro sa korte ay tila nakatutok sa kanilang mga mata, at walang nagsasalita. Mukhang hindi sila makakadalaw sa korte kung wala siya. Walang magawang umiling si Jingzi at tinitigan ng masama si Bai Qingyuan nang makita siya. Paulit-ulit ng inisyon ni Bai Qingyuan, labis na ipinagmamalaki ang kanyang sarili. Pagkatapos niyang magising mula sa pagkahimatay kahapon, hindi lang niya binitawan ang ideya na hikayatin si Jingzi na pakasalan siya, ngunit naging mas determinado siya. Nakikita niya na si Merongshi ay interesado kay Jingzi, at hanggat nagsimula siya sa Merongshi, walang silbi kung utol si Jingzi. Kamahalan, dahil nandito si President Jing, pag-usapan natin ang pagpapakasal ni President Jing. Naging mas masigla si Bai Qingyuan. Oh, anong sabi mo? Haha, kung tutusin, hindi na kailangang sabihin ni President Jing. Makinig ka na lang dito. Hanggat pumayag si Reyna Yayaw, siguradong hindi utol ang iyong kamahalan, di ba? Wag mo na akong pinalapit niya pa pero gusto talaga akong guluhin ng lalaking ito. Binati muli si Bai Qingyuan, nakangiting sinabi ni Jingzi, dahil ito ay isang bagay na may kaugnayan sa mas mababang opisyal, paano ako hindi masasabi ng anuman? Pagkatapos ay nagbago ang paksa, nariyan din ang usapin ng kasal, hindi na kailangang sabihin ni Teifu Bai, hindi ako angkop sa lahat. Hindi pa nagsasalita si Reyna Yayaw, paano mo masasabing hindi nararapat? Kailangan mo pa bang tingnan? Isipin mo na lang. Sinulyapan siya ni Jingzi ng masama at sinabing, dahil lang sa aking pagkakakilanlan. Kung titingnan mo, si Reyna Yayaw ang monarko ng isang bansa. Kahit na pumunta siya sa Angguo para magpakasal, dapat ay kamag-anak siya ng maharlikang pamilya. Nang sabihin niya ito, sinulyapan niya si Sumoo ng hindi sinasadya, at mabilis niyang ibinaba ang kanyang ulo sa takot. Ang isang mababang opisyal ay hindi kamag-anak ng emperador, at hindi rin siya isang maharlika. Hindi siya pantay-pantay sa katayuan. Kahit na pumayag si Reyna Yayaw, hindi papayag ang mga tao sa Yayaw Kingdom. Sino ang sisang-ayon na ang kanilang sariling hari ay dapat kasama ng isang ikalimang ranggo na opisyal mula sa ibang bansa? Paano ang kasal? Kinakalkala ni Bai Qingyuan ang lahat, ngunit walang silbi na hayaang sumang-ayon si Reyna Yayaw. Sinong mag-aakala na si Jingzi ay gagawa ng kaguluhan tungkol sa kanyang pagkatao? This time I have made meritorious service in Liangzhou. I wonder if I can be promoted to an official position, pero kahit ma-promote ako, hindi naman masyado, di ba? Haha, bulong ni Jingzi sa sarili. Ngunit nang ang mga salitang ito ay nahulog sa mga tainga ni Bai Qingyuan, sila ay parang enlightenment. Oo, isa na siyang menor de edad na opisyal mula sa ikalimang ranggo, ngunit kung nakagawa siya ng magagandang tagumpay sa pagkakataong ito, tiyak na bibigyan siya ni Emperor An ng gantimpala. Bakit hindi kunin ang pagkakataong ito para bigyan siya ng mas malaking opisyal na titulo? Sa panahong iyon, hindi na niya magagamit ang kanyang pagkakakilanlan bilang dahilan. Kaya't yumuko siya at sinabi, kamahalan, sa paglalakbay na ito, si Pangulong Jing ay nagpunta sa Jingxi upang kunin ang pinuno ng alyansa ng martial arts, at pumunta sa Liangzhou upang talunin ang Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment. Nagbigay siya ng malaking kontribusyon sa Angguo. Siya ay kailangang-kailangan at dapat na gantimpalaan. Nangako si Emperor An kay Jingzi kahapon na isulong ang kanyang opisyal na posisyon sa pangalawang ranggo, at alam din niya na napakahirap nito. Bagamat si Liu Jinghong ay na-promote din sa pangalawang ranggo sa isang iglap, ang mga gantimpala para sa mga general ng militar at mga lingkod sibil ay hindi maaaring makamit. Maihahambing. Mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, mas madali para sa mga general ng militar na makakuha ng mga gantimpala para sa kanilang mahusay na paglilingkod sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa larangan ng digmaan kaysa sa mga lingkod bayan.
Hindi banggitin ang mga opisyal na titulo, marami ang nagwagi sa trono sakay ng kabayo, ngunit kakaunti ang mga opisyal ng sibilyan na napromote ng pambihira. Dahil ang daan patungo sa promosyon ng serbisyong sibil ay masyadong komplikado at nangangailangan ng isang hakbang sa isang pagkakataon, si Jingzi ay napromote sa ika-4 na sunod-sunod na antas. Tiyak na magkakaroon ng maraming pagdududa sa oras na iyon, lalo na mula kay Bai Qingyuan. Ang pag-iisip pa lang nito ay sumasakit na ang ulo ni Andy. Kaya't orihinal niyang binalak na ipagpaliban ang usapin ng pabuya hanggang makaalis si Merong Shi. Kung hindi, natatakot siya na si Bai Qingyuan at ang iba pa ay mariing tumutol, at hindi ba ito masyadong nakakahiya sa harap ni Reyna Yaoyao? Ngunit hindi niya inaasahan na si Bai Qingyuan ay gagawa ng inisyatibo sa ilalim ng prompt ni Jingzi. Sumulyap si Emperor An kay Jingzi at tahimik na sinabi, si Pangulong Jing ay gumawa ng malaking kontribusyon at nararapat ng gantimpala. Ngunit para sa bagong opisyal na posisyon, dapat siyang gantimpalaan. Hindi ko naisip kung gaano karaming mga antas upang i-upgrade ang umiiral na mga opisyal na posisyon. Kamahalan, maganda ang takbo ng pahayagan ni Pangulong Jing, at ang dating ranggo ng ika-5 ay talagang napakababa. Sa hinaharap, lalo pang sisikat ang pahayagan, at pinaplano naming magbukas ng isa. Sa buong bansa, dapat na mas mataas ang opisyal na ranggo ng Pangulo. Ang pag-promote ng opisyal na posisyon ni Jingzi ay para lamang maging karapat-dapat siyang pakasalan si Reyna Yaoyao. Tungkol naman sa opisyal na posisyon ng na-promote na Pangulo, ito ay mabakan pagkatapos niyang umalis. Hehe. Masayang nag-isip si Bai Qingyuan. Oh, kung magkano ang sa tingin ni Taifubay ay angkop. Nanatiling kalmado si Emperor An, ngunit nagsimula siyang maawa kay Bai Qingyuan sa kanyang puso. Sa ganoong katandaan, matagal na siyang Taifu, ngunit sa huli ay binugbog siya ng isang lalaki na wala pang 20 taong gulang. Napakalungkot sabihin na pinaglalaroan ito ng isang batang lalaki sa kanyang palad. Pero bakit gusto kong tumawa? Naisip na ito ni Bai Qingyuan sa kanyang isipan. Ang promosyon ng mga lingkod bayan ay hindi maihahambing sa mga general, at hindi rin ito may promote ng masyadong mataas, kaya't sinabi niya, kamahalan, ay promote lang si Pangulong Jing sa ika-3 ranggo. Chapter 779 na The Actor is the Best Actor. First update, please vote for me. Sa Angwo, ang linya ng paghahati para sa mga opisyal na posisyon ay ang ika-5 ranggo o mas mataas. Ang pinakamababang opisyal na maaaring pumasok sa palasyo at maglingkod sa korte ay dapat nasa ika-5 ranggo, tulad ng post ni Zhou Xining bilang Zhongshuo Shiren. Sa makatuwid, noong una niyang itakda ang opisyal na ranggo para sa presidente ni Jingzi, sinubukan ni Bai Qingyuan ang lahat ng kanyang makakaya na panatilihing mababa ang kanyang ranggo sa ika-5 ranggo, para lang hindi siya mapunta sa korte at magdulot ng kaguluhan para sa kanya. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng kanyang mga kalkulasyon, hindi niya kailanman nakalkula na kahit na si Jingzi ay naging opisyal sa ika-5 baitang, si Emperor An ay nag-aalaga pa rin sa kanya upang siya ay makapunta sa korte. Sa sobrang galit niya halos samuka siya ng dugo. Ang mga opisyal na maaaring pumunta sa korte ay nahahati din sa 3 antas. Ang 5th rank ay entry level pa lang. Tanging ang ika-3 ranggo at pataas ay ang mga tunay na pangunahing opisyal, na maaaring makakita ng mga lihim na gawain ng korte at maaaring maging target ng kompetisyon sa mga pangunahing kampo. Ang mga matataas na opisyal ay ang mga nasa itaas ng pangalawang ranggo. Ang mga naturang opisyal ay nalampasan na ang mga kampo dahil sila mismo ang kumakatawan sa mga pangunahing kampo, tulad ng Bai Qingyuan, Yu Sheng at iba pa. Bagamat gusto niyang tulungan si Jingzi na ma-promote sa isang opisyal na posisyon upang maging karapat-dapat siyang pakasalan si Merong Shi, si Bai Qingyuan ay may makasariling motibo kung tutuusin. Itinaas niya siya sa ika-3 ranggo at itinaas siya sa 2 sunod na ranggo, na tumawid sa 4 na yugto. Bilang isang civil servants ay kakaiba sa kasaysayan ng Angwo. At mula sa ika-3 ranggo, siya ay natigil sa labas lamang ng pangunahing opisyal na posisyon, na ginagawa siyang higit sa itaas o ibaba. Ito ang sadyang kinaiinisan ni Bai Qingyuan kay Jingzi, at kahit nasabihin ito, siya ay kampante. Maraming salamat, Mr. Bai. Pagkatapos magsalita ni Bai Qingyuan, nagmamadaling iniabot ni Jingzi ang kanyang kamay na may pasasalamat sa kanyang mukha. Paano ako magiging napakabuti at may kakayahang ma-promote sa 2 magkasunod na antas? Si Mr. Bai ay binibigyang halaga sa akin, at gusto kong katawanin ang aking sarili sa ngalan ko. Salamat sa buong pamilya ni Taifubay at sa 18 henerasyon ng mga ninuno. Inabot niya at tumigil sa paghampas sa nakangiting lalaki. Bagamat naramdaman ni Bai Qingyuan na ang pagsunod ni Jingzi ay hindi magandang salita, ang ugali ni Jingzi ay nasiyahan pa rin sa kanya, haha, tingnan mo. Parang hindi mo pa nakikita ang mundo. Gaano kasaya ang isang sesame official mula sa ika-3 ranggo? Sa sandaling ito, marami pa siyang pagdududa, paano ako paulit-ulit na binubuli ng ganoong lalaki? Matapos sabihin ni Jingzi na, salamat, umiling siya at sinabing, ngunit natatakot ako na hindi ko kayang tiisin ang kabaitan ni Taifubay. Ang pag-promote sa 2 magkasunod na antas ay talagang hindi kapanipaniwala para sa akin. Tatanggi na sana si Jingzi. Paano papayag si Bai Qingyuan? Sa sandaling ito, hindi siya masyadong nag-iisip.
Akala niya talaga natakot si Jingzi pagbalik niya galing sa labas. Ayaw mo pa nga ng promotion, kumakain ka ba ng tae? Kaya dali-dali niyang sinabi, hindi mo kailangang maliitin ang iyong sarili, Pangulong Jing. Sa pagkakataong ito ay lumabas si Pangulong Jing at kinuha ang pinuno ng martial arts sa kanlurang Jingxi, na naglatag ng magandang pundasyon para sa kooperasyon sa pagitan ng korte ng imperial at ng mga pangunahing sekta at gumawa ng unang hakbang. At si Jing ang Pangulo ay natalo ang kanluraning Xinjiang Heavy Cavalry Regiment sa Liangzhou, na hindi lamang sumikop sa mga tao sa Liangzhou, na kung saan nang Liangzhou mula sa digmaan, ngunit pinahintulutan din ng ibang mga bansa na makita ang lakas ng Angguo. Ano ang ibig sabihin ng ma-promote ng 2 beses para sa gayong tagumpay? Napakadamdami ng kanyang emosyon kaya naghinala pa si Merong Shi, na hindi alam ang relasyon ng dalawa, na sina Bai Qingyuan at Jingzi ay matandang kakilala na may malapit na relasyon. Hanggang sa nakita niya ang bahagyang ngiti sa labi ni Jingzi, napagtanto ni Merong Shi na ang relasyon ng dalawa ay tiyak na hindi kasing ayos nang nakita niya. Dahil ang ekspresyon na mayroon si Jingzi ngayon ay halatang iyon ang mayroon siya kapag may ginawa siyang masama. Saglit lang nangyari ang masamang ngiti ni Jingzi. Pagkatapos magsalita ni Bai Qingyuan, may bakas ng gulat na lumitaw sa kanyang mukha, totoo ba ang lahat ng sinabi ni Bai Teifu? Posible ba talagang maging mas mababang opisyal? Siyempre kaya mo. Para kay Jing Zizi ay parang hindi pa niya nakita ang mundo, at sinimulan siyang hamakin ni Bai Qingyuan, huwag magsalita tungkol sa 2 antas, ano ang masama sa pagiging mas mataas. Salamat, Teifu Bai, sa pagkumpirma nito. Bahagyang lumingon si Jingzi sa gilid at yumuko ng malalim patungo kay Bai Qingyuan, nang ibinaba niya ang kanyang ulo, nakita niya si Merong Shi na nakatitig sa kanya na may nagbabagang mga mata. Napaisip si Jingzi at mabilis na komandat sa kanya. Ang pakinabang ng mga mata na makapagsalita ay makikita sa sandaling ito, ngunit hindi ko alam kung gaano kalaki ang mauunawaan ni Merong Shi sa maikling panahon. Kinulat ni Merong Shi ang kanyang mga labi, ngunit nang lumingon si Jingzi, mamulong pa rin siya ng ilang salita sa tainga ni Chu Xia. Matapos marinig ito, mukhang nalilito si Chu Xia, ngunit tumanggo pa rin siya. Oh, mula sa 3 antas. Sa oras na ito, sa wakas ay tumigil si Emperor An sa panunood ng palabas ng hindi nag-iisip, dahil alam niya ang mga pamamaraan ni Jingzi at patuloy lang siyang sumunod sa kanyang pagganap, Mr. Bai, napakataas ba nito? Kamahalan, hindi mataas sa lahat. Sinabi ko na sa kontribusyon ni Jingzi, mas mataas pa ito kaysa noong ipinagtanggol ni General Jinghong ang Liangzhou at na-promote sa pangalawang ranggo, gaano man ito kataas, na-promote si Pangulong Jing sa 3 ranggo. Mataas. Ang pakiramdam na ito na may kontrol sa lahat ay napakasarap, pakiramdam ni Bai Qingyuan na ang tagumpay ay nasa paningin. Sa hindi inaasahan, isang kakaibang pangitain ang biglang nangyari sa oras na ito. Mula sa 3 antas, ito ay masyadong mababa. Lumingon si Bai Qingyuan at napagtanto na ang taong nagsasalita ay ang santo sa tabi ni Reyna Yaoyao. Pagkatapos ay ngumiti siya at nagsabi, Saint Yaoyao, maaaring hindi mo maintindihan na ang aming opisyal na posisyon sa Angguo ay mula sa 3 ranggo hanggang sa junior na ranggo. Oo, para sa mga ordinaryong opisyal, mula sa 3 ranggo hanggang sa junior ranggo. Binago ni Chu Xia ang paksa, ngunit sa kumpara sa ating Reyna, ano ang ibig sabihin ng 3 ranggo? Chu Xia, sa totoo lang. Ang 3 ranggo ay ayos lang. Bahagyang sinulyapan ni Merong Shi si Jingzi, pagkatapos ay mabilis na ibinaba ang kanyang ulo, ang kanyang boses ay malambot at malambot. Isa ka talagang drama queen. Nang makita ang eksenang ito, taos-puso ang pakiramdam ni Jingzi. Ngunit nang ang eksenang ito ay nahulog sa mga mata ni Bai Qingyuan, nakaramdam siya ng ibang kahulugan. Si Queen Yaoyao ay malinaw na may mahinang lugar para kay Jingzi. Kahit noong nasa 5 ranggo lang si Jingzi, gusto na niyang magpakasal, kaya hindi niya tatanggihan ang pag-promote ni Jingzi sa 3 ranggo. Para naman kay Saint Yaoyao, hindi siya nasisiyahan sa 3 ranggo. Ito ay naiintindihan. Kung pakakasalan niya ang Reyna, kailangan lang nitong maging kamag-anak ng emperador, hindi miyembro ng maharlikang pamilya. Sino ang niloloko mo sa pagkuha ng masamang opisyal mula sa 3 ranggo? Tama ang Reyna, sa katunayan, mula sa 3 ranggo. Hindi. Mula sa 3 ranggo, hindi ka karapat-dapat para sa kasal. Bago matapos si Bai Qingyuan, nilinaw ito ni Chu Xia. Si Saint Yaoyao ay mas mahirap kausapin kaysa sa Reyna, ngunit hindi siya hinamak ni Bai Qingyuan dahil alam niya na ang katayuan ni Saint Yaoyao sa Yaoyao Kingdom ay mas mataas kaysa sa kanya sa An Kingdom. Kaya't ngumiti siya at sinabi, kung gayon, anong antas ng opisyal na posisyon sa palagay mo ang dapat na kailangan ng santo upang maging kwalipikadong pakasalan ang Reyna? Well, bahagyang tumanggo si Chu Xia, mukhang nag-iisip, ngunit sa totoo lang ay humihingi siya ng tulong kay Merong Shi. Hindi alam ni Merong Shi, kaya kinailangan niyang tingnan si Jingzi, ngunit nanatiling kalmado si Jingzi at iniunat ang 2 daliri sa likod niya. Naintindihan naman agad ni Merong Shi at hindi umimik, umubo lang ng 2 beses. Gaya ng inaasahan, si Chu Xia ay isang babae na nakasama ni Merong Shi ng higit sa 20 taon, at naunawaan niya ito sa sandaling marinig niya ito.
Kung gusto mong pakasalan ang aming reyna, kung hindi ka miyembro ng maharlikang pamilya, kung gayon ang isang opisyal na may pangalawang ranggo o mas mataas ang karapat-dapat. Ikalawang ranggo ng ranggo. Sigaw ni Bai Qingyuan, naging berde ang kanyang mukha. Chapter 780 Second The Proposal, ikalawang update, humihingi ng buwanang boto. Ang opisyal na posisyon ng pangalawang ranggo ay ang pinakapangunahing pag-iral ng Angwo. Hindi inaasahan ni Bai Qingyuan na sasabihin ito ni Saint Yaoyao. Ngunit mula sa kanyang pananaw, tila napakamakatwiran. Ilang sandali, natigilan si Bai Qingyuan. Marami siyang iniisip sa mga sandaling ito. Palagi niyang nararamdaman na may mali, ngunit hindi niya maisip kung ano ang mali. Maaaring ito ay isang bitag. Oo, ikalawang baitang. Tumayo si Chu Xia, tumingin kay Emperor An at nagsabi, iyong kamahalan isang emperador, kahit na ang An kaharian ay ilang beses na mas malakas kaysa sa ating Yaoyao Kingdom, ang ating reyna, bilang hari ng isang bansa, kahit na hindi siya nagpakasal sa mga anak ng hari, hindi ba't labis na magpakasal sa isang opisyal na may pangalawang ranggo o mas mataas? Tumanggo si Emperor An, tama ang santo. May ilang mga tuntunin na hindi maaaring labagin. Talagang hindi ito labis. Pagkatapos ay ngumiti siya, ngunit para sa isang opisyal ng ikalimang ranggo, hindi ito labis. Nakakatawa na biglang ma-promote sa second rank. Oo, kamahalan, talagang katawa-tawa. Mabilis na tumayo si Jingzi at kinakabahang sinabi. Alam ni Bai Qingyuan na pinahahalagahan ni Emperor An si Jingzi, at tiyak na hindi niya gustong pumunta si Jingzi sa Yaoyao Kingdom para magpakasal, kung hindi ay hindi magwawakas ang usapin sa korte kahapon. Sa makatuwid, ang ekspresyon ni Emperor An ay bumagsak sa mga mata ni Bai Qingyuan. Halatang natutuwa siya na hindi ma-promote si Jingzi sa pangalawang ranggo at hindi siya makakapunta sa Yaoyao Kingdom para magpakasal. Siya ay masaya para dito. At si Jingzi ay hindi tanga, bakit siya natatakot na ma-promote sa pangalawang ranggo? Talagang ayaw niyang pumunta sa Yaoyao Country para magpakasal. Sa sandaling ito, ang mga alalahanin at pag-iingat ni Bai Qingyuan ay ganap na nakalimutan. Hindi na siya nang ahas na mag-antala pa at tumayo na may seryosong mukha, kamahalan, may sasabihin ako. Mr. Bai, kung tungkol sa opisyal na posisyon ni Jingzi, huwag na lang. At saka, ang bagay na ito ay kailangang pag-usapan sa mahabang panahon. Mahinang sabi ni Andy. Kamahalan, hindi mo dapat gawin ito. Tuwang-tuwa si Bai Qingyuan, natalo ni Pangulong Jing ang ikatlong prinsipe ng Southern Qi noong huling pagkakataon. Sa huli, ginantimpalaan ng iyong kamahalan si Pangulong Jing ng isang opisyal na posisyon sa ikalimang ranggo. Hindi ito tumutugma sa mga tagumpay ni Pangulong Jing. Pakitandaan, halika, nagrereklamo na ang mga tao tungkol dito. Nais magreklamo ni Emperor An, kung hindi mo itinaya ang iyong buhay para salungatin ito noong nakaraang pagkakataon, bibigyan ko ba siya ng ganoong kaliit na opisyal na posisyon? Gayunpaman, si Andy ay masyadong tamad na magsabi ng anuman at nagpatuloy na panuurin si Bai Qingyuan na mag-isang gumanap, dahil alam niya na habang ginaganap ang dula, siya ay magiging kasangkot dito. Ang pinakamahalagang bagay ay ang orihinal na plano ni Andy na gantimpalaan si Jingzi sa pagiging pangalawang klaseng disipulo, ngunit sa bandang huli, ang pagiging ginulo ni Bai Qingyuan ay malamang na makagambala sa kanyang plano at bigyan si Jingzi ng kalahating antas ng walang bayad. At sa pagkakataong ito, ang mga ginawa ni Pangulong Jing sa Jingxi at Liangzhou ay matagal nang kumalat sa mga pahayagan sa mga lansangan ng Jingzhou. Sino ang nakakaalam? Hindi alam ng mga tao, sino ang hindi nakakaalam. Kung hindi mabibigyan ng makabuluhang promosyon si Pangulong Jing, maaaring hindi masiyahan ang mga tao. Sabi ni Bai Qingyuan na may taos-pusong ekspresyon. Parehong pinigilan nina Emperor An at Jingzi ang kanilang pagtawa at medyo hindi komportable. Ang lahat ng mga ministro sa korte ay nakatayo habang ang kanilang mga kamay ay nasa likod ng kanilang mga kamay, lahat ay nakatingin sa isa't isa sa pagkalito. Lalong naguluhan si Chu Xia. Bagamat hindi niya alam kung ano ang relasyon ni na Jingzi at Bai Qingyuan, hiniling ni Merong Shi sa kanya na sabihin ito, na nangangahulugan na dapat magkaroon ng hindi pagkakasundo sa pagitan nila. Ngunit bakit siya patuloy na nagsasalita para kay Jingzi? Sa oras na ito, muling sinabi ni Emperor An, Teifu Bai, ayon sa sinabi mo, anong opisyal na posisyon ang dapat isulong kay Jingzi upang masiyahan ang mga tao? Kamahalan, ikaw ay nasa ikalawang baitang. Wow! Katatapos lang magsalita ni Bai Qingyuan, bago pa makapag-react si Emperor An, nagkagulo ang buong korte. Nang si Liu Jinghong ay pinangalan ng General Jinghong ng pangalawang ranggo sa edad na 18, nagdulot na siya ng sensasyon sa korte. Ngayon, iminungkahi ni Bai Qingyuan na si Jingzi ay i-promote sa pangalawang ranggo ng mga gawaing panlipunan. Siyang! Kung talagang matupad ang bagay na ito, magdudulot ito ng sensasyon hindi lamang sa Jingzhou, kundi maging sa buong bansa. Ito, parang masyadong mataas, tama. Oo, kahit na magaling si President Jing, napakabata pa niya. At si President Jing ay isang civil servant, kaya hindi ito isang president. Kaagad pagkatapos, mayroong ang mga ministro ay nagsasalita ng maraming. Sa katunayan, sikat na sikat si Jingzi sa korte, at karamihan sa mga ministro sa korte ay may magandang relasyon sa kanya. Ang dahilan kung bakit niya ito sinabi sa oras na ito ay hindi para sadya siyang pantirya, kundi para tulungan siya.
Isipin mo na lang, ang isang binata na hindi pa binata ay umakyat sa taas at naging second level na opisyal. Paano siya dapat pangalanan sa hinaharap? Tunay na produkto. O wang na may ibang apelyido. At saka, ang pagsama sa hari ay parang pagsama sa tigre. Kung gaano karaming paghanga ang kayang tiisin ni Emperor An ngayon, matitiis ni Jingzi ang maraming hinala sa hinaharap. Kung tutusin, mahirap para sa isang master na magkaroon ng magandang kamatayan dahil sa kanyang mahusay na mga nagawa. Kung kailangan mong i-seal ito, binanggit ni Bai Qingyuan dati na ang simula sa ikatlong antas ay napakahusay. Bagamat ikaw ay na-promote sa pangalawang antas sa isang hilera, hindi ka pa nakapasok sa pangunahing lugar ng pangalawang antas. Mula ngayon, unti-unti kang mapupunta sa ikalawang antas, na medyo sikat. Bakit, si Pangulong Jing ay gumawa ng napakalaking kontribusyon, hindi ba sapat na mabigyan ng pangalawang gradong opisyal na posisyon? Sabi niya, itinuro si Jingzi, narito si President Jing, at ginagawa ninyo ito sa harap ni President Jing, sabihin mo sa akin kung bakit hindi siya kwalipikado. Lumingon si Jingzi at tahimik na tumingin sa mga ministro. Saglit, medyo naging awkward ang atmosphere. Mataas ba ito? Hindi mataas, tama. Oo, maaaring bata pa si Pangulong Jing, ngunit napakahusay niya. Kung ang isang general ng militar ay maaaring magtakda ng isang president, bakit hindi namin magawa ang parehong mga tagapaglingkod sibil? Pagkatapos ng maikling katahimikan, ang mga ministro ay nagsimulang makipag-usap sa isa't isa. Kabaligtaran nito ang kanilang sinabi. Talagang tumugon sila sa kasabihang, magsalita sa iba kapag nakakita ka ng mga tao, at makipag-usap tungkol sa mga multo kapag nakakita ka ng mga multo. Ngunit ito ay naiintindihan. Bagamat ito ay para sa kapakanan ni Jingzi, paano kung hindi niya ito pahalagahan? At si Jingzi ay nanunood, masama kung magtatanim siya ng sama ng loob, kaya agad nilang binago ang tono. Tuwang-tuwa si Bai Qingyuan, iniisip na sa wakas ay nagbunga na ang kanyang mga pagsisikap, kaya mabilis siyang hamampas habang mainit ang bakal, kamahalan, gayunpaman, ang opisyal na posisyon ni Pangulong Jing ay independent sa sistema ng hukuman at responsable lamang sa kanyang kamahalan. Ang pagtataguyod sa kanya sa pangalawang ranggo ay hindi makakasira sa kasalukuyang sitwasyon. May balanse sa opisyal na sistema, kaya't hinihiling ko sa kamahalan na gantimpalaan si Pangulong Jing ng isang opisyal na posisyon sa ikalawang baitang, upang hindi palamigan ang puso ng mga tao ng Jingzhou. Mabuting lalaki. Tinawag siya ni Emperor An na isang mabuting tao sa kanyang puso. Umabot na ngayon si Daqing sa punto na ang lahat ng tao sa Jingzhou ay lalamigan kung hindi niya tatatakan si Jingzi. Dapat sabihin na si Bai Qingyuan ay hindi lamang ibinenta ni Jingzi kundi tinulungan din siyang magbilang ng pera. Siya pa mismo ang nakipagtawaran dito. Naikuyom ni Emperor An ang kanyang mga kamay sa mga kamao upang pigilan ang kanyang sarili na tumawa ng malakas, pagkatapos ay sumimangot at nag-isip sandali, mga mahal na babae, ano sa palagay ninyo ang panukala ni Teifu Bai? Kung si Pangulong Jing ay na-promote sa pangalawang ranggo ng padalos-dalos, ano ang mangyayari? Hindi ba masama? Sa pagkakataong ito, yumuko ang lahat ng mga ministro at nanatiling tahimik. Si Yu Sheng, na kanina pa tahimik, ay nanguna, kamahalan, Mr. Bai, tama. Bihira para kay Yu Sheng na suportahan si Bai Qingyuan sa korte. Hindi lamang siya natigilan, ngunit si Bai Qingyuan ay natigilan din matapos itong marinig. Parang may mali. Kung gayon ang opisyal na posisyon ng Pangulo ng The Newspaper ay itataas sa pangalawang ranggo. Pansamantalang tanong ni Andy. Pinapangalawa ko ang proposal ko. Pagkatapos ng unang, pinapangalawa ko ang aking panukala, ang mga tinig ng pag-aproba ay umalangaw-ngaw sa bulwagan ng hukuman. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notifications bell.